ang tunog na ito. Ito ang tunog ng sinaunang banal na kasangkapan, ang Universal Card Extractor. Kayang gawing kayamanan ang lahat ng bagay sa mundo. Ah, dito. Pala ng paglikha. Ang pala ng paglikha ay kayang maghiwa ng langit at lupa at maglinis ng lahat. Wala na, mamamatay na tayo. Bilisan mo! Ang iyong dugo ang gumising sa Universal Card Drawer. At nakipagkasundo ka nito. Mula ngayon, ikaw na ang magiging amo nito. Ngayong taglay ko na ang Universal Card Drawer, ako na ang hari ng lahat ng bagay. Zhao Liang, Jiang Mengjie, ang lakas ng loob ninyong ibaon ako ng buhay. Mengji, magpapavasectomy ako para sa'yo. Napakasaya ko talaga. Songjin, magpapavasectomy ka para sa pag-ibig. Naiiyak ako sa tuwa. Ito'y sapat na patunay na tunay kang umiibig sa akin. Ito ang pinakamagandang regalo sa kasal na ibinigay mo sa akin. Pagkatapos ng vasectomy mo, ano ang gusto mong gawin sa akin? Kahit ano. Mahal, namiss kita. Ay, huwag kang magmadali. Bakit hindi ako nakatulog sa pampamanhid? Bakit nakakarinig pa rin ako? Zhao Liang! Zhao Liang! Sino ang tinatawag mong mahal? Kakainiksyon lang ng pampamanhid. Si Mengji. Naririnig niya tayo. Mas masarap yan, di ba? Gawin natin sa harap ng asawa mo. Ang sarap! Kapag naisip kong ang lalaking ito ay magiging, lalo akong nasasabik. Jiang Mengji, kayo sa harap ko. Papatayin ko kayo. Songjin, anong ginagawa mo? Patay na. Karapat-dapat lang sa kanya. Wala namang kinalaman sa atin. Hanap tayo ng bakanteng lupa at ibaon na lang. Aray, huwag kang mag-alala. Tol, Mengji, ako na ang bahala sa kanya. Hahaha. Hindi ko inaasahang makaligtas ako, si Songjin, at nakuha ko pa ang All Things Card Drawer. Gagantihan ko sila. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa akin. Ang saya-saya talaga kagabi. Ang mga binti ko, mahina pa rin hanggang ngayon. Jiang Mengji, babae ka. Jiang. Ako, Songjin. Anong karapatan mong murahin ako? Kakasagot mo lang sa proposal ko. Sumama ka na agad sa kanya. Walang hiya kang babae. Hindi ka nahiya sa akin. Basurang singsing, wala man lang brilyante. Mura tulad mo. Ito, sayo. Mapanlangis kang babae. Ngayon, pagsisisihan mo to. Singsing ng Wang Clan ng Langya mula sa Eastern Jin Dynasty. Nagkakahalaga ng 50 milyon. Jiang Mengji, dilat ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang Diamond Ring. Katarantaduhan. Ikaw pa? Karapat-dapat ka bang magkaroon ng diamond ring? Songjin, huwag ka nang magpanggap na mayaman dito. Kunin mo na yung sira-sirang singsing mo at umutang ka na lang sa daga mo. Hoy, alam mo ba kung ano ang diamond ring? Ang diamond ring, unang lumitaw noong Eastern Jin Dynasty. 1,700 taon na ang nakalipas. Sa liwanag ng brilyante nito, makikita ang kwento ng kasaysayan. Sa itsura mong yan, paano ka makakapaglabas ng kayamanang tulad ng diamond ring? Si Ginoong Lee pala ng Treasure Pavilion. Ano po ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Dumadaan lang ako.
para bumili ng gamot sa Rayuma. Narinig ko lang tong batang to nagmamayabang tungkol sa diamond ring, kaya hindi ko na napigilan. Kaya napadaan ako para magsalita. Songjin, sumalpok ka sa pader ngayon. Umalis ka na. Baka naman itong universal card drawer ay peke. Baka guni-guni lang. Ito nga talaga, ang diamond ring. Ano? Tama. Ito nga ang diamond ring ng Wang clan ng Langya noong Eastern Jin. Ang mga gintong at pilak na singsing ay karaniwan sa mga maharlika noong 6 dynasties. Ngunit tulad nitong nakakamanghang diamond ring na nagtagal ng 1,000 taon, isa lang ito sa buong mundo. Ganon ba? Ang natatanging kayamanang singsing na tulad nito, marami pa akong ganyan. Imposible yan. Ikaw na dukha. Paano ka magkakaroon ng napakamahal na kayamanan? Ginoong Lee, nagkakamali ka ba? Isa lang itong delivery boy. Ito, peke ito, sigurado. Dalawang amatwer. Anong karapatan ninyong magduda sa akin? Ang mahal na kaibigan na ito ay nagtatago ng kanyang tunay na kakayahan. Sa alas 7 ngayong gabi, magkakaroon ng treasure appraisal gathering ang aking treasure pavilion. Umaasa ako na bibigyan mo ito ng kahalagahan at dumalo. Ginoong Lee, sa totoo lang, wala akong interes na dumalo sa appraisal gathering. Pero dahil nakita kong ang mag-asawang ito ay napakayabang, siguradong pupunta ako. Sige, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaw. Payaso, tingnan natin ngayong gabi kung paano ka magmumukhang katawa-tawa sa salo-salo. Maligo muna ako, magpalit ng magandang damit, at dumalo sa appraisal gathering. Ngayong gabi, talagang gagantihan ko ang mag-asawang ito. Marto. Bakit walang tubig? Hoy, landlady! Tamang-tama, nandito ka. Bakit naputol na naman ang tubig? Ang bahay ko, kung kailan ko gusto putulin, puputulin ko. Ay nako, mukha kang pulubi. Kung ako ang nobya mo, maglolo ko rin ako at magbibigay sa'yo ng malaking berdeng sombrero. Alam mo na pala na niloloko ako ni Zhang Mengjie? Ano naman kung alam ko? Ikaw na isang delivery boy, okay lang na lokohin. Hindi ka ba nahihiyang tumingin sa salamin? Mukha kang asong baho. Karapat-dapat ka bang maging lalaki? Hindi ako karapat dapat maging lalaki. Ikaw naman, hindi karapat dapat maging babae. Matandang bungangera. Kahit matanda na ako, ayaw ko pa rin sa'yo. Ayos akin, mamaya, paano mo? Pinakasikat sa buong internet. Kasuotan ni Sufei, Saber Mystic Lungsod, limitadong edisyon. Likas na kaakit-akit, nakakaakit ng puso. Wala ng stock ngayon. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Aba. Ako ba to? Ha? Naging maganda na ako. Ito, skin trial card lang ito na binigay ko sa'yo. Kapag inis mo ulit ako, babalik ka agad sa dati mong anyo, ang matanda at pangit na landlady. Utusan mo lang si Sufei, amo. Isuot mo to? Amo. Ang buntot ni Sufei ay pwedeng gamitin pang kamot. Bulag ka ba? Kiao Yu. Naalala mo pa ako, tol, paano ko makakalimutan ang 200,000 utang mo sa akin? 200,000? Huwag kang magdaldalan sa akin. Utang na may patong yan. Huwag kang magpanggap na kawawa. Kung hindi mo mabayaran ngayon, wawasakin ko ang ulo mo. Hoy, teka. Babayaran ko. Pero, usap muna tayo. Kapag nabayaran ko na ang 200,000 to, ikaw at kayong lahat, kailangan ninyong lumuhod. Gintong bar mula sa Mecca. Ginawa mula sa pinakamalaking natural na gintong bato sa mundo, dalisay na ginto. Nagkakahalaga ng 3 milyon. $3 milyon para sa'yo. Boss, itong gintong bar. Ito ay ginto. Ito ay Songjin. Isang bar lang ng ginto. Paano natin ito hahatiin sa lahat? Hindi sapat. Para bayaran ang utang mo. Hindi sapat, no?
Tunay na ginto, bumagsak sa mukha ko ang ginto. Salamat, boss. Sige, ihagis mo sa akin. Sige, kung sino ang matamaan ngayon, sa kanya na yon. Ginoong Song, suntukin mo na ako. Pwede rin akong maging apo ninyo. Ginoong Song, suntukin mo na ako. Hoy, tama na. Ngayong araw, wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Kung gusto ninyong magsanay sa ibang araw, itutuloy natin. Akin yan. Chris, hindi ba't ito ang aking nobyo? Talagang wala kang hiya. Talagang dumating ka pa rin. Songjin, ito ay isang piging ng pagtatasa ng kayamanan, hindi tambakan ng basura. Pumunta ka rito para mapahiya. Masisira lang ang hangin dito. Ito ay lugar para sa mga mataas na uri ng lipunan. Hindi para sa isang lalaking tulad mo. Umalis ka na. Narinig mo ba? Lalaki, umalis ka na. Kaibigan, dumating ka na rin. Ang ating pagtitipon sa pagtatasa ng kayamanan ay maaari nang magsimula. Kunin mo na ang iyong Vajra ring. Ipakita mo na. Ito ay tiyak na magiging ang pinakamakinang na kayamanan sa subastang ito. Ang Vajra Ring, hindi ko dinala. Ngunit, ngayon ay may dala akong mas mahalaga. Isang kayamanang walang katulad sa buong mundo. Songjin, yang gintong kanang kamay mo, bukod sa paggawa niyan, ano pa ba ang kaya nitong gawin? Sa tingin ko, ang bilis mo. Ang walang katulad sa buong mundo. Tawanan. Bakit hindi mo pa ilagay ang maruming kanang kamay mo pababa? Nandidiri kami sa'yo. Kung ito ay isang pagtitipon para mag-appraise ng mga kayamanan, natural na narito ako para mag-appraise. Kung wala ito, talagang hindi pwede. Diyos ko, ito pala ay ang kasing Diyos ng digmaan na si Xiangyu. Ang unang kayamanan sa pagtitipon ng pag-appraise ay si Xiangnan, ang Diyos ng digmaan. Tama, ang batang bayaning ito ay ang taong aking nakilala sa isang pagkakataon 20 taon na ang nakalipas, na may isang sa 10,000 bahagi ng dugo ni Xiangyu. Sa buong buhay ni Xiangyu, wala siyang direktang linya ng mga supling. Ang napakataas na lahing ito, kahit na manipis ang dugo, ay talaga namang pambihira pa rin. Kung hindi ako nagkakamali, ang talent fee ng batang ito ay tiyak na isang astronomikong numero, hindi bababa sa 9 na digit. Ang Diyos ng digmaan na si Xiangyu, sa pagkakataong ito na makita siya, wala na akong pagsisisi kahit mamatay ako. Hanggang ngayon, iniisip pa rin si Xiangyu na ayaw tumawid sa Jiangdu. Ikaw, paano ka nakakatayo dito nang walang hiya? Karapat-dapat ka ba? Si Xiangnan na ito na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay nagbigay na ng liwanag sa iyong mga mata. Kumpleto na ang buhay mo. Bakit hindi ka pa umalis? Daang milyon lang naman yan. Daang milyon lang naman. Batang kaibigan, ang lakas ng loob mo. Ano pa ba ang maaaring mahigit sa Diyos ng digmaan na si Xiangyu, na mas mahalaga at hindi masusukat? Siyempre meron. Saan naman? Lalaki, tumahimik ka na. Hindi ito lugar para magmayabang. Umalis ka na. Sino ang nagsabing nagmamayabang ako? Ano ba si Xiangnan? Gago ka, anong gusto mong gawin? Hinipuan mo pa ang puwit ni Xiangnan. Ikaw na lalaking ito. Inapo ito ng sinaunang Diyos ng digmaan. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo kaming idamay. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Walang hiya ka. Hinipuan ko? Tapos? Anong problema? Ikaw ang una. Nabuhay na humipo sa puwit ko. Maaari bang itanong, mahal na mandirigma, saan ka nagmula? Ako? Wala akong kinalaman. Tagapaghatid lang ako ng pagkain. Ikaw na tagapaghatid ng pagkain. Mayroon ka pa bang huling salita? Sa tingin ko, ang kailangang mag-iwan ng huling salita ay ikaw. Sandali lang. Ilalabas ko ang mahiwagang bagay na ito. Mapapaluhod ka nito at magmamakaawa. Tatawagin mo akong ninuno. Songjin, ikaw na lalaking ito. Siguradong nawalan ng bait. Hinayaan mo pa si Xiangnan na lumuhod at tawagin kang ninuno. Nababaliw ka na. Talagang nababaliw ka na. Ikaw na lalaking ito. Nakakatawa ka talaga. Bakit hindi ka pa lumuhod sa Diyos ng digmaan? Magpatira pa at humingi ng tawad. Sino nga ba ang luluhod? Maya-maya, malalaman mo na. Ikaw na. Anong malas na bagay ito?
Piging ito ng pagtatasa ng kayamanan, hindi basurahan. Sa tingin ko, sira ulo talaga siya. Samahan ninyo ako. Palayasin natin siya. Lumabas ka. Sa tingin ng matanda, walang kakaiba sa salamin na ito. Gusto kong malaman kung ano talaga ito na makapagpapaluhod sa isang tunay na inapo ng Diyos ng digmaan. Siyang Nan, sige. Tulungan mo kaming turuan ang walang kwentang ito na hindi alam ang kanyang lugar. Oo nga, ikaw ay isang inapo ni Xiang Yu. Ang pagdurog sa kanya ay parang pagdurog lang sa isang langgam. Sino ka? Kaunti ang aking mga supling. Mga kamag-anak, parang wala akong inapo. Ako ang ika-91 na henerasyong apo ni Xiang Yu. Nagpapatira pa sa dakilang ninuno. Walang kwentang apo. Sa kabila ng aking dakilang pangalan, Ikaw ay naging parang isang bagay na pinagtitinginan ng iba. nagkakamali ako, Xiang Nan. Pakiusap, patawarin mo ako, dakilang ninuno. Nagkakamali ako, Xiang Nan. Pakiusap, patawarin mo ako, dakilang ninuno. Umalis ka kaagad dito at mabuhay ng maayos mula ngayon. Sundin ko ang payo ng dakilang ninuno. Paalam, dakilang ninuno. Alis na muna ako. Kayo namang dalawa, may iba pa bang sasabihin? Ikaw, traidor! Anong klaseng salamangka ang ginamit mo? Paano mo napaiyoko sa'yo ang inapo ng sinaunang Diyos-Diyosa ng digmaan at tinawag kang dakilang ninuno? Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Songjin, anong ipinagmamalaki mo? Kapag dumating na ang kuya ko, tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Sino ba yung kuya mo? Ako ang kanyang kuya. Hoy, amo, buti na lang dumating ka na. Ikaw, si Songjin? Tama, ako nga si Songjin. Anong problema? Anong problema? Songjin, sabihin ko sa'yo, malas ka ngayon. Alam mo ba kung sino si Kuya Zhao? Tingnan mo yung itsura mong mukhang dukha para gamitin ni Kuya Zhao ang kanyang estado para sa'yo. Nakakahiya. Estado? Anong estado? Kapag nalaman mo, mabibigla ka. Kilala mo bang sikat na pamilyang Gu? Dapat ba? Hindi mo kilala ang pamilyang Gu, mga walang alam. Kaya ka lang durugin ng amo ko, parang pagdura sa langgam. Baka naman ito ang pamilyang Gu, ang pangunahin sa 5 dakilang pamilya ng kolektor sa Longguo? Tama. Ang pamilyang Gu ang pangunahing autoridad sa mga sinaunang bagay sa Longguo. At ako, si Zhao Baosheng, ay ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Gu. Talagang ang mga bayani ay lumalabas sa kabataan. Sa murang edad, napansin na ng pamilyang Gu. Songjin, ngayon susubukan kita. Tingnan natin kung ano ang kayang mong gawin. Sige. Gusto ko ring makita kung ano ang kayang gawin ng tunay na tagapagmana ng pamilyang Gu. Ang yabang mo. Dalhin ang mga gamit dito. Kung mga panlilin lang, wag na. Anong kaya mong gawin? Ipakita mo na. Tingnan ko kung sino ka talaga. Langshen. Ang estatwang ito ni Langshen ay inukit mula sa isang solong bloke ng puting jade. Ang ibabaw ay ginintuan. Napakagaling ng pagkakagawa. Parang buhay na buhay. Maituturing na isa sa 1,000,000. Kung hindi ako nagkakamali, sa aking pagtingin, napakamahal ng estatwang ito. Hindi bababa sa 30 milyon. Tama ka. Ang puting jade ay isang kayamanan ng Dragon Country. Kahit na kasing laki lang ng kuko ay aabot na sa libo-libo. Kaya naman, napakataas ng halaga nito. Ang galing ng pagkakaukit, parang buhay. Tiyak na gawa ito ng isang dalubhasang eskultor. Napakahalaga talaga. Ang Langshen na ito ay tinaguri ang pangunahing ukit ng Dragon Country. Pangunahing ukit ng Dragon Country? Sa tingin ko, hindi naman ganoon kagaling. Sikat lang sa pangalan. Sikat lang sa pangalan? Songjin, sasabihin ko sa iyo, ang estatwa ni Langshen na ito, bukod sa husay ng pagkakaukit at kahulugan nito, ay isang kayamanan na mismo. Ikaw, taong hindi nakakita ng mundo, Promdi. Alam mo ba kung ano ang puting jade? Nakita mo na ba o hindi? Ang estatwang ito ni Langshen ay mas mahal pa kaysa sa buhay mong walang kwenta. Ganoon ba? Kayong lahat ay isang grupo ng mga palaka sa ilalim ng balon. Paano kung sabihin kong makakapagpakita ako ng bagay na mas mahal pa kaysa sa estatwa ni Langshen? Kalokohan. Nakakatawa talaga. Ikaw, isang ordinaryong delivery rider. Anong maipapakita mo na kayamanang walang katumbas ang halaga? Ang iyong delivery? Ha 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 ha?
Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga asong mata na mababa ang tingin sa tao. Tumigil ka diyan, Songjin. Kung may maipapakita ka ngayon, ipakita mo. Kung wala, umalis ka na. Walang dala-dala. Nagmamagaling ka pa rito. Mula ba sa iyong bulsa ng pantalon mo kukunin ang eskultura mo? Walang problema. Ngayon na ay ilalabas ko na ang aking kayamanan. Ilalabas ko na. Anong gagawin mo? Hayop ka! Ikaw! Sinira mo ang rebulto ni Erlang Shen. Mahal ito. 30 milyon ang halaga. Kahit 10 buhay mo, hindi sapat para mabayaran to. Ang lakas ng loob mong sirain ang aking mahalagang ari-arian. Songjin, ngayong araw na ito, hindi ka makakaalis ng buhay sa bulwagang ito. Aray, ano ba ang minamadali ninyo? Hintayin nyo lang na maglabas ako ng mas mahalagang kayamanan kaysa diyan. At bayaran ko na lang kayo, di ba? Ito, ang tunay na kayamanan. Ang mahalaga ay ang puting marmol na ito, hindi ang mata ng langit na nakabaon sa loob. May kasabihan tayo diyan, paghalo ng peke sa tunay. Ang mata ng langit na ito ay ang pekeng bagay na nakabaon sa kayamanan. Tinatawag din itong batong mata ng isda. Walang gaanong halaga. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagdadala ka pa ng isang basag na bato para lokohin kami. Tigilan mo ang mga salita mo. Ngayon din, kukunin ko ang iyong hamak na buhay bilang kabayaran. Isang sinaunang banal na bato. Nakakapaglabas ito ng makulay na liwanag. Hindi matantiya ang halaga nito. Songjin! Iniisip mo bang mga tanga kaming lahat dito? Ang maliit at basag na batong hawak mo? Magkakahalaga yan ng 30 milyon? 3 piso lang ang halaga niyan. Oh, pasensya na. Nagkamali ako kanina. Ngayon, tingnan ninyong mabuti. Sa matinding liwanag, ang tunay na anyo ay lumalabas. Ito kaya ang maalamat na Nuwa Stone. Nuva Stone, Ano ang Nuwa Stone? Kayo naman, hindi kayo dapat magtaka kung hindi ninyo alam. Ang Nuwa Stone na ito, hindi ito gawang tao na palamuti o antigo. Ito ay isang natatanging bato sa buong mundo. Isang kamanghamanghang bato. Natatangi? Ang Nuwa Stone ay isang uri ng bato na ginamit ni Nuwa nang ito'y hindi jade, hindi rin karaniwang bato. Isang kamanghamanghang bato. Siya ay may isang hindi nagamit ng magtayo ng langit na ipasa hanggang ngayon. Kaya nga, ito ang tanging isa sa mundong ito, ang natatanging tunay at tunay na bato ng langit. Ito, imposible ito. Siya ay isang ordinaryong delivery rider. Paano niya maibibigay ang napakahalagang kayamanang ito? Ito'y maliwanag na isang bato ng isda lamang. Ni hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng mata ng isda at bato ng langit. Wala ka talagang mata para makakita. Mata ng aso, ang tingin mo sa iba. Ano ka ba? Nangangahas kang magduda sa akin? Hayagang sasabihin ko sa iyo, dito sa lugar na ito, kung ano ang sabihin kong ito, iyon ang magiging ito. Kahit na ito'y tunay na bato ng langit, kung tawagin kong tae, tae ang magiging ito. Bato ng langit pa? Pwe, tatawag ako ngayon ng tao para batayin ka. Hindi ko talaga inakala na ang kilalang-kilalang pinakamahusay na estudyante ng pamilyang Gu ay pala isang bully na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Kung ganito, anong mukha pa ang maiiwan sa pamilyang Gu sa mundo ng koleksyon? Ano ang ginagawa ninyo? Ito ay isang pagtitipon ng pagtatasa ng kayamanan. Ano?
Lalabanan ninyo ang isyu. Ang layunin ng pagtitipon ng pagtatasa ng mga antigo ay magtutulungan tayong matuto at magkakaibang pakikipag-ugnayan. Ganito ninyo siya, inaapi, lumabag na kayo sa mga patakaran. At ngayon, gusto pa ninyong maghasik ng gulo? Hoy, babae. Mali ang napuntahan mong set, no? Dapat doon ka pumunta sa function room ng teen idol drama, hindi dito sa aming appraisal hall. Mukha namang maganda ka. Pero bakit mo tinatanggol si Songjin? Ah, kabit mo siya, no? Wala kang sinasabi. Ikaw ang kabit niya. Hindi ako tumataguyod ng sinuman. Ang tinataguyod ko ay ang kaayusan ng lugar na ito. At saka, sa tingin ko, si Ginoong Song ay isang henyo sa pag-iipon ng mga antigo. Tapos, ganito ninyo siya aapihin? Binibini, salamat sa iyong kabutihang loob, pero hindi ko kailangan na ipagtanggol mo ako. Huwag mong pasukin ang gulo. Babaeng walang hiya. Hoy, Songjin! Kaya pala matagal ka nang nagkakamabutihan nitong babae. Tapos, ako pa ang sinisiraan mong ng babae. Talagang magkatulad kayo kaya magkasundo. Tingnan mo ang hitsura ng babaeng ito. Halatang halata na ang tipo ng babaeng manlalansi. Wala kang katuturang sinasabi! Hoy, maganda. Ang ganda-ganda mo naman. Paano ka napunta sa isang ordinaryong delivery rider? Talagang parang isang bulaklak na nakatanim sa dumi ng baka. Bakit hindi na lang sumama ka sa kin? Lumipat ka sa maliwanag na panig. Sinisiguro ko, hindi kita pababayaan. Ha 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 ha. Ikaw, bastos. Ang pagdating ko sa pagtitipong ito ay patunay na hindi ako basta-bastang dekorasyon. May kakayahan ako. Ito ay pagtitipon ng pagtatasa ng mga antigo. Siyempre, ang may mas magandang antigo ang mas mataas ang ranggo. Kung ayaw mong hamakin ng iba, ipakita mo ang iyong kakayahan. Oy, kunin ang aking koleksyon. May nakakakilala ba sa lumang espadang ito? Halata naman, ang espadang ito ay napakatanda na, payak ang disenyo, at magandang klase. Pero, ang espadang ito, ano ba ang pinagmulan? Hindi ko talaga makilala, batay sa mga ukit at estilo ng lumang espadang ito. Sa palagay ko, ang lumang espadang ito ay hindi bababa sa panahon bago ang tatlong kaharian. Ang pinakamaaga, maaaring mula pa sa panahon ng nagdidigma ang estado. Bukod sa talim ng espadang ito, ang hawakan at kaluban ay gawa sa napakatandang bakal. Kaya pala, walang kahit kaunting kalawang. Sa pagtitipong ito ng pagtatasa ng kayamanan, talagang nabuksan ang aking mga mata. Sa loob ng maraming taon, ito pa rin ang unang pagkakataon sa isang araw na nakakita ako ng ganito karaming banal na sandata. Binibini, talagang kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Ay, matanda. Pwede bang wag ka nang magpaligoy-ligoy dito? Ano ba talaga ang bagay na ito na nagpapahanga sa inyo? Ito ay, Ito ay ang espada ni Haring Chin. Ang pangalan nito ay Zulu. tama ka, ang espadang ito. Ay ang matandang Haring Chin. Habang nilulupig niya ang mundo, ito ang espada niyang laging suot. Ipinasa ito ng matandang Haring Chin sa batang Haring Chin na naging unang emperador. Ito ang espada ng unang emperador. Ito ang tunay na kayamanan ng Maharlika. Ganun nga talaga. Ang Universal Card Drawer na ito, talagang napakalakas. Paano? Ngayon, karapat-dapat na ba ako na magsalita sa pagtitipon ng pagtatasa ng mga kayamanan? Sa pamamagitan ng aking espadang ito, ang Zulu? Ang gawa at materyales ng espadang ito ay bihira sa mundo. Dagdag pa, ito ay napakatanda na. Ang pinagmulan nito ay pambihira. Kumpara sa rebulto ni Erlang Shen, daang beses na mas mataas. Kahit ikumpara sa bato ni Nuwa, hindi ito papahuli. Ang halaga ng espadang ito ay hindi matataya. Ang aking paunang taya ay ganito karami. Paano posible iyon? Ikaw, isang babae lamang. Bakit may ganitong kayamanan ka? Ang espadang Zulu ay dapat nasa. Ito ay malinaw na nasa aking kamay. Sino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nanalo ako. Ngayon, kaya mo na bang makinig ng mahinahon sa aking pagsasalita? Uulitin ko. Ang layunin ng pagtitipon ng pagtatasa ng mga kayamanan ay ang magtutunan at magkaibang pakikipag-ugnayan. Nakikita kong maganda ka, marunong at maraming talento, at napakayaman mo rin. Ngunit sa lahat ng dako ay pinoprotektahan mo ang taong ito. Mukhang, ikaw at ang taong ito ay tiyak na may relasyon. Sinabi ko na ang pagtitipon ng pagtatasa ng mga kayamanan ay hindi pinapayagan ang pisikal na away. Songjin, ikaw na tao, duwag,
Lagi ka lang nagtatago sa likod ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Kung alam ko lang noon, dapat kitang ginawang eunuko. Babae, tama na. Salamat sa iyong matapang na salita. Som, Ako. kayong tatlo, paulit-ulit niyo akong tinatarget. Inaapi ninyo ako. May personal na away lang tayo. Kapag may kalaban, handa ako. Kapag may problema, lalaban ako. Gagawin ko ang lahat para mapasunod kayo ng buong puso. Pero, kayong walang basehan ay pinag-inita ng isang babae. Sinira ninyo ang pangalan niya. Napakawalang hiya ninyo. Hindi ko kayo palalampasin. Songjin, ano ba ang problema mo? Mula nang gumapang ka mula sa libingan, nag-iba ka na, parang baliw. Ngayon, nagmamalaki ka pa. Gusto mo kaming mapasunod? Ha, nakakatawa ka talaga. Songjin, nakalimutan mo na ba noong una kung paano ka nagmamakaawa sa akin? Ni hindi ka nga karapat-dapat na dilaan ang mga daliri ng paa ko. Bakit ngayon? Bigla kang nagpakabayani? Nagmamagaling ka? Bago ka magpakabayani, tingnan mo muna kung karapat-dapat ka. Ako'y magsasabi ng isang makatarungang salita. Ikaw ang unang nagwasak ng rebulto ni Erlang Shen. Upang mapatahimik ang galit ng lahat, hindi ba dapat maglabas ka ng isang tunay na kayamanan para mapahanga mo ang lahat? Sige, bibigyan ko kayo ng gusto ninyo. Ang julo na ito ay talagang napakahalaga. Ngunit sa paningin ko, hindi pa ito sapat para maging pinakamahusay sa handaang ito. Ano? Pero sa pagtitipong ito ng mga antigo, wala nang ibang ipapakitang bagay. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa aking Zulu? Ipapakita ko ito. At ibibigay ko ito sa iyo. Bilang pasasalamat sa iyo. Kanina lang, naisip ko lang na sobra silang mang-api. Pero ang ginawa mo kanina, ang galing talaga. Walang hiya. Kung manliligaw ka man, pumili ka ng lugar. Sa tingin ko, wala ka na talagang magagawa. Ano ang pangalan mo? Binibini. Tingin mo na lang sa akin bilang shouting. Shouting. Pwede bang hiramin mo ang Zulu sa akin? Pwede naman, pero ano ang gagawin mo sa Zulu ko? Ang Zulong ito, ano ang kinalaman nito sa mamahaling bagay na ihahandog mo? Malalaman mo mamaya. Magtiwala ka sa akin. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Binitawan mo pa ang Zulu ko. Ito ay ang sikat na sinaunang espadang Zulu. Sinira mo ito. Karapat dapat kang mamatay. Ikaw, Songjin, pinagkatiwalaan kita kaya ibinigay ko ang Zulu sa'yo. Pero hindi ko inakala na gagawin mo ang ganitong bagay. Shouting. Huwag kang mag-alala. Pwe! Songjin! Kahit gamit ng babae, ninanakaw mo? Napakababa mo talaga. Sa tingin ko, wala ka nang magagawa. Mabuti pa, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Alalay. Ga. Akala ko talaga may kakayahan ka. Pero sa ngayon, ganun-ganun ka lang pala. akala mo ba pag sinira mo ang sinaunang espadang Zulu, ang iyong kayamanan ay magiging panalo na? Pwe, sabihin ko sa'yo, huwag kang umasa. Matalas ang mata ng publiko. Ang pangyayaring ito, paano mo ipapaliwanag sa akin? Tama. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Tama ba, mga kasama? Magbigay ng paliwanag. Shouting. Sinabi ko na magbibigay ako ng mas magandang regalo bilang pagbati natin. Bagaman maganda ang Zulu na ito, ngunit ito ay lamang isang antigo ng ganitong kalidad. Hindi ito angko para sa iyo. Songjin, huwag kang magpakatatag. Ang bagay na mas mahalaga pa kaysa Zulu, hindi sa pagkuha lang ito. Hindi basta-basta makukuha. Hayaan na. Ang Zulu na iyon, ituring mo na lang bilang bayad sa aking pagkakamali sa pagkilala sa tao. Shouting. Maniwala ka sa akin. Ang pangakong ginawa ko, Songjin, ay tiyak na tutuparin. Songjin, pareho ka pa rin tulad ng dati. Nagpapakapagod para lang sa pride. Ang espadang ito ay nabali sa dalawa, kahit anong gawin mo. Hindi mo ito maibabalik sa dati. Ay, ang ibang tao gustong manligaw ng hindi iniisip ang sariling halaga. Ngayon, nakakahiya talaga. Ha 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 ha. Songjin, payo ko sa iyo, huwag kang magpanggap na mayaman. Ang pangyayari ngayon, hindi pwedeng hayaan na lang. Kailangan mong lumuhod sa harap ng lahat at humingi ng tawad. Pwede kang humingi ng tawad. Pero ang pagluhod, wag na. Universal Card Drawer, i-upgrade mo ito sa pinakamahalagang kayamanan.
sinag ng espada ay dalisay at matalim. Tila ito ang pinakamahusay sa mga espada. Ito ang Kitian Sword. Bagaman maganda ang espadang ito, ngunit kung ikukumpara sa Julu, masasabi lamang na ito ay pangalawa. Ito na ba ang iyong panghuling baraha? Talagang hindi mo alam ang iyong limitasyon. Isang Kitian sword lang ito? Ikaw na patay na asong gala. Hindi ka makakagawa ng anuman. Kumikinang ang lamig. Malamig at matalas ang talim. Ito ang Janlong na mahiwagang espada. Pero ang Janlong na ito at ang Kitian na espada, masasabi ko lang na ordinaryong antigo. Hindi naman gaanong pambihira. Sa halip, ang Zulu, iyon ang napakagandang bagay na bihira. Ano naman ang dalawang espada? Yung kanina, Zulu, yon. Kahit pagsamahin mo ang dalawang espadang ito, hindi pa rin naaabot. Songjin, ang mga pakulo mo hanggang dyan na lang ba? Ang resulta, sapat ng patunay na ikaw ay isang tanga. Sabihin mo nga, paano mo ngayon babayaran ang nasirang Julu? Kahit lumuhod at magmakaawa siya ngayon, wala na ring magagawa. Talagang nawalan ka ng maliit, tapos nawalan ka pa ng malaki. Walang malayong pangunawa, walang kwentang bagay ka. Song Jin, ito ba ang sinasabi mong kampyon ng pagtatasa ng kayamanan? Nakakatawa talaga. Ngayon, kahit hubarin mo ang iyong salawal, hindi mo mababayaran ang nawala rito. Mas mabuti siguro kung ganito na lang. Lumuhod ka sa harap ko. Tumahol kang parang aso. Pagkatapos, patatawarin kita. Ano? Ayos ba? Ah. Hindi pa tapos ang usaping ito. Anong minamadali ninyo? Songjin, naglabas ka ng dalawang espada, pero hindi pa rin umabot sa isang espada ng babae. Ano pa ang masasabi mo? Sa tingin ko, ayaw lang niyang tanggapin ang pagkatalo. Sinira pa niya ang kayamanan ng iba. Tama na. Tungkol sa Julu, ayoko nang pag-usapan pa. Songjin, huwag ka nang magpakatapang. Hindi na hinahabol ng dalaga, pero hindi ako papayag. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Tama ba? Tama. Humingi ng Tagabunot ng lahat ng bagay, ngayong nalak na ang Julu. Tiyak na mag-upgrade ito sa isang kayamanang mas mahalaga pa kaysa sa Julu. Pero ang lumabas ngayon ay dalawang espadang ordinaryo lang. Baka may problema sa tagabunot ng lahat ng bagay. Paano nakuha ang card na ito na mura lang ang halaga? Songjin, sa puntong ito, hindi ko na ito pag-iinitan. Huwag ka nang masyadong ma-pressure. Nag-iisip siya kung anong dahilan ang gagamitin para mabawi ang kanyang mukha. Gusto manalo sa dami. Nakakahiyang bagay. Songjin, akala mo ba paglabas ng dalawang espada, magagawa mong pagsamahin ang dalawang espada at maging walang katulad sa buong mundo? Napanood mo ng masyadong maraming short drama? Ikaw, ang cute ay cute talaga. Mahirap at pangit, okay lang. Pero ang dami mo pang drama. Gusto kong makita kung paano ka pa magdadahilan. Kahit anong sabihin mo, ang dalawang walang kwentang ito ay hindi magiging kayamanan. Hey ngayon, kung hindi kita mapapanood na gumapang palabas ng bulwagang ito, ang aking apelyidong Zhao ay isusulat ko ng baliktad. Ang dalawang espadang ito, bakit nasa isang card? Baka naman ang dalawang espadang ito ay may lihim. Ganun pala. Naiintindihan ko na. Mga kasama, huwag muna kayong magmadali sa pagsusuri. Ang ginawa ko kanina ay panimula lamang kung sino talaga ang palaboy na payaso. Ngayon na ang oras para malaman. Hahaha, akala ko parang napakalakas na paraan. Ang kulit-kulin mo talaga. Ito lang ang naisip mo, ganoon ba? Isang sirang-sirang na libro. Magkano lang ang halaga niyan? Ano? Itong sira-sirang libro na ito, ipinakita mo pa ng parang kayamanan? Ang ibig mong sabihin, mas mahalaga pa ito kaysa sa Julu? Ay naku, ganyan na ang kalagayan ng librong ito. Kahit pang bunas sa puwet, nakakahiya. Ikaw na lang ang gumamit niyan. Kayong mga ito, baka masyado kayong nagagalak ng maaga. Sigurado ba kayong ayaw niyong tingnan kung ano talaga ito? Ano pa ba? Pangpunas mo sa puwet. Ay, ipapakita mo ba sa amin kung paano tumae kung saan-saan? Hahaha. Yung ledadian.
Personal na ipinag-utos ni Emperor Yongle, Zudi. Sa panahon ng Ming Dynasty, pinangunahan ito ng pambihirang henyong si Xie Jin. Tinipon ang mga henyo sa buong mundo upang ito'y buuin. May tuturing na pinakakahangahangang aklat sa mundo, ang Yongle Dadian. Subalit ang Yongle Dadian na ito, noong panahon ng Ming at Qing, ay nawala na ng walang bakas. Isa na lamang itong kapiraso. Ito, hindi ito ang mga natitirang kopya lamang. Ang nasa aking kamay ay ang tunay at kumpletong Yongle Dadian. Ito ba talaga ang orihinal na Yongle Dadian? Kung gayon, ito na ang pambansang kayamanan ng Dragon Country. Oo nga, ang Yongle Dadian na ito ang siyang nararapat na pangunahing koleksyon sa pagtitipong ito. Xiaoting, salamat sa iyo. Ito ang ipinangako ko sa... Ibigay mo ba ito sa akin? Siyempre naman. Ito. Hindi pwede yan. Napakahalaga ng Yongle Dadian na ito. Mas mahalaga pa ito kaysa sa aking Julu. Talagang hindi ko ito maaaring tanggapin. Hoy, tanggapin mo na. Para sa iyo talaga ito. Ito. Dapat akong humingi ng tawad sa iyo. Ako ang hindi naniwala sa iyo. Hininala pa kita. Paumanhin, Kuya Song. Ayos lang. Ginoong Lee. Napakahalaga ng Yongle Dadian na ito. Mauna po kayong mag-ingat nito para sa akin. Hoy, ito. Hindi maganda sa akin to. Isang delivery rider lang. Paano siya makakapaglabas ng napakaraming mahahalagang bagay? Hindi ako naniniwala. Panlilinlang lang ito. Peke ang mga ito, peke. Tama. Kahapon, isa ka lang nagde-deliver ng pagkain. Ngayon, biglang nagbago ka. Naging magnate ka na ng Antigo. Imposible. Talagang imposible yan. Ikaw, binayaran ka ba niya para magsinungaling ka rito para sa kanya? Para mapahiya kaming lahat? Para siya ang magpasikat? Matanda, magkano ba ang binayad sa iyo ni Songjin para umupa sa iyo? Doblehin namin ang bayad sa iyo. Ngayon, sa harap ng lahat, gigisahin ko ang peking mukha ni Songjin at ang kanyang pagkukunwari. Mga Ginoo, huwag kayong mag-alboroto. Na, 20 taon na akong nagtratrabaho sa Antigo. Paano ako magsisinungaling para sa isang batang lalaki? Sisira lang ako sa aking sariling pangalan. At saka, kahit na mabayaran niya ako, mababayaran din ba niya si Xiangnan? Apo yan ni Xiang Yu? Sinusumpa ko, totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Mali ang mga sinasabi ninyo. Nagsasabi pa kayo ng patas na kompetisyon. Tumaya ka, matalo ka. Sa tingin ko, talagang sinisiraan ninyo si Kuya Song. Halatang halata ang inyong masamang hangarin. Malinis ang malinis. Huwag mo nang pansinin. Ting, umalis na tayo. Gusto mong umalis? Walang... May iba pa ba kayong kailangan? Kung wala naman kayong seryosong dahilan, hindi na ako sasama sa inyo. Marami akong mahahalagang gawain. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Nakita mo ba? Nakita ko. Ano naman? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Jixiang. Ruyi Ronghua Fugi Hall. Ito ang kilalang Liuli Hall. Ang Liuli Hall na ito ay isang sinaunang monumento, hindi matatantiang halaga. Nagkagulo ka rito, tapos aalis ka na lang? Imposible. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Gusto kong magbayad ka, Songjin, sa Liuli Hall na ginulo mo at nagkagulo. Ang lugar na ito ay kasama sa aming pinaunlad ng pamilya Zhao. Dahil sa ginawa mo, nawalan ako ng hindi bababa sa 100 milyon. At ang mga dingding na ito, kapag nasira, nasira na. Hindi na maaayos. Kung hindi mo kayang magbayad, iwan mo rito ang buhay mo at ang iyong kayamanan. Songjin! Pagkatapos mong guluhin ng Liuli Hall, tatakas ka na lang? Para bang hangin lang kami sa'yo? Kuya, sa tingin ko, diretso na lang natin ang baliin ang kanyang mga binti. Tingnan natin kung paano siya magmamalaki pagkatapos. Gagawin kong pumasok siyang nakatayo at lumabas na nakahiga. Sobra na kayo! Kayang-kaya ninyong baliktarin ang tama at mali sa isang salita lang. Malinaw na may mga bakas ng pag-renew ang Liuli Hall na ito. Hindi ito anumang sinaunang monumento. Nagsisinungaling kayo. Kung gusto ninyong parusahan, laging may dahilan. Tigilan ang kakulitan. Ngayon, ikaw at ang iyong kayamanan walang makakalabas sa pintuang. Songjin, nakita naman ng lahat na dito ka nananakit at naninira. Huwag mong sabihing pinag-initan ka namin. Maraming mata ang nakamasid at hindi ka makakatakas. Ang nasirang gamit ay dapat bayaran. Tama lang yon. Tama ba ako, mga kasama? Tama. Kahit na ngayon, magpakita ka pa ng mas maraming kayamanan. Nakita na ito ng lahat, ikaw ang sumira sa Liuli Dian. Oo, nakita namin ng lahat, ikaw ang sumira sa Liuli Dian. Dapat ikaw ang magbayad. Nene, nakikita mo ba? Kapag sumunod ka sa kanya, malapit ka nang mapahamak dahil sa kanya.
Ipagtatanggol mo pa ba ang walang kwentang ito? Kayong mga walang hiya, paulit-ulit kayong naninira. Gusto ninyong ipahamak si Kuya Song. Inaakala nyo siya'y mahina at madaling apihin. Gusto ninyong lahat siyang tapakan, pero hindi ninyo inaasahan na napakagaling pala ni Kuya Song. Kaya ang masamang balak ninyo ay nabigo. At dahil sa galit at kahihiyan, gusto ninyong singilin si Kuya Song. Talagang wala kayong kahihiyan. May daan, patungong lang. Ayaw mong tahakin. Sa impyerno naman, gusto mong pumasok. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. At patuloy mong ipinagtatanggol. Ang walang kwentang ito, huwag mong sisihin. Kung hindi na ako, magpakita ng awa. Mga tauhan, hulihin ninyo ang dalawang ito at dakpin baliin ang kanilang mga binti. Shouting, huwag kang Anong gusto niyo ba kung saktan? Kayong mga, marami kayo. Naghahamon ng isa lang. Oo, marami kami at isa ka lang. Ikaw talaga ang gusto naming apihin, haha. Anong gusto nyo? Di kaya kayo rin ay makakapagdala ng tao? Mga walang kwenta talaga. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Bitawan mo nga. Amo, sinaktan niya ako. Talaga namang ayaw nyo ng respeto, ano? Kung gusto mo ng lalaki na makipagsagupaan sa akin, sasamahan kita hanggang dulo. Songjin, ikaw na lalaki. Anong oras na? Gusto mo pang maging bayani? Tama, dapat kang maging tulad ng duwag mong sarili at magtago na lang sa likod ng babae. Tama kayo. Sa tingin ko rin, hindi tama ang ganitong paraan ng paglutas. Ikaw na duwag. Nanginginig na ang mga tuhod mo, no? Baka maihi ka pa. Songjin, ganito na ang sitwasyon. Mag-isa ka lang. Kaya mo ba? Kung ayaw mong maging duwag, pagbibigyan kita. Mamaya, huwag kang luluhod at iiyak na ng hihingi ng awa. Suburin nyo. Sandali. Sa oras ng kamatayan mo pa naisip magpaalam? Huli na. Huwag kang magpakapalalo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ang bulwagang ito, babayaran ko. Ha 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 ha. Tama ba ang narinig ko? Sabi niya babayaran niya ang bulwagan ko? Isang delivery boy lang siya. Babayaran niya ang bulwagang ito? Ang lakas ng loob mo, ah. Gusto kong makita. Paano mo babayaran yan? Magde-deliver ka ba ng pagkain sa pamilya Zhao habang buhay? O maglilingkod ka bilang alila? Hahaha. Kung kaya kong bayaran ito, ano naman ang gagawin ninyo? Kung kaya mong bayaran ang bulwagang ito, kaya kong maglabas ng isang Forbidden City. Songjin, magdahan-dahan ka sa pagmamayabang. Wala ka namang pera. Ano ang ipambabayad mo? Tama na, Songjin. Ano pa bang kayang gawin mo? Ipakita mo na lahat. Tingnan natin kung makakagulo ka pa. Kung mababayaran mo ang kuya ko ng isang liuli palas, ang ulo ko, pwedeng ipangsipa mo. Wala akong interes sa makapal mong ulo. Payo ko sa'yo, huwag mong sabihin ng tapos. Pagdating ng panahon, baka hindi ikaw ang mapahiya. Ginoong Song, magbabayad ka ba talaga ng liuli palas? Hindi. Bibigyan ko siya ng isang bagay na mas mahusay ng 1,000 beses, 10,000 beses, kaysa sa Liuli Palace. Gamit ito, papakita ko sa inyo. Ano ang nangyayari? Ito. Anong lugar ito? Paano tayo napunta rito? Si Songjin ang nagsabing magbabayad siya para sa Liuli Palace, pero bigla na lang lahat tayo ay napunta sa lugar na ito. Maaari bang tayo ay sabay-sabay na nag-time travel? Ito ay isang himala. Sino ka talaga na ipatawag mo ang maalamat na Shenlu? Sir Lee, ano ang Senlo? Ang Shenlu ay tumutukoy sa isang huwad na palasyo. Ang palasyong ito, pagkatapos na itayo ng mga tao, ay nawala na sa lahat. Sa buong mundo, walang nakakaalam kung nasaan talaga ito. Pagkatapos, ito ay naging isang pangarap na palasyo. Ito rin ay naging simbolo ng isang lugar na hindi kailanman maaabot. Paano ito posible? Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Paano siya magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Mag-snap lang siya ng daliri at anumang gusto niya ay magagawa niyang lumitaw. Imposible. Talagang imposible ito.
Tiyak na si Songjin na tong gago ang may kagagawan ng ilusyon na ito. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Anong ilusyon? Lahat ng bagay dito sa Shenlong ay napakatotoo. Paano ito magiging peke? Ang ganda talaga. Bawat kuwadro at sulat kamay dito ay napakahalaga. Kahit ang bawat haligi dito ay sinaunang artifact, ito ay talagang karapat-dapat na maging numero 1. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang palasyo. Ang lugar na ito ay talagang mas maringal pa sa palasyo. Ay, ikaw naman sino ka? Personal na usapin namin to. Ikaw, hindi ka naman kasali. Bakit ka nakikialam? Anong balak mo? Ikaw, Alam ko, ikaw, isang walang hiya kang magnanakaw. Magnanakaw? Paano ako magiging magnanakaw? Wala kang ebidensya. Huwag mo akong pagbintangan. Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Yung Zulu na inilabas mo kanina? Koleksyon yan ng pamilyang Gu? Ikaw, isang dayuhan. Paano mo nakuha ang gamit ng pamilyang Gu? Kaya nga, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang kayamanan ng pamilyang Gu. Kalokohan yan. Hindi ako. Ang aking guro na si Wang Liang ay tunay na estudyante ng pamilyang Gu. Mismo niyang sinabi sa akin na nakita niya sa pamilyang Gu ang bantog na Zulu Jian. Ang gamit ng pamilyang Gu. Paano napunta sa'yo kung hindi ka magnanakaw? Ano ka? Anong tunay na estudyante ng pamilyang Gu? Sa tingin ko, ang guro mo ay wala ring iba kundi isang hamak na tao na nagyayabang lang. Hindi ko talaga kilala si Wang Lian. Hindi pa nga naging estudyante niya. Huwag kang magmatigas. Malapit nang dumating ang guro ko. Pagdating ng guro ko, ikukulong ka naming magnanakaw na to at dadalhin sa pamilyang Gu para sila ang humusga sa'yo. Aamin ba ang magnanakaw siya? Ang masamang tao, aamin ba na masama siya? Ang mga plastic, puro drama lang. Ay, At itong walang kwenta, kasama mo, ano pa bang magandang maidudulot yan? Sa tingin ko, kahit maganda ka, ano naman ang silbi niyan? Wala ka namang iba kundi isang magandang babae lang. Ha 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 ha. Titingnan ko nga. Kung sino ang nangahas magnakaw sa pamilyang Gu. Guro, may tao talagang walang takot nagnakaw ng gamit ng pamilya Gu. Ano? Anong klaseng pamilya ang pamilya Gu? May tao pa bang nagnakaw ng gamit nila? Ako ay tinuruan ng mismong binibini ng pamilya Gu. Isa akong tunay na estudyante nila. Ang sino mang magnakaw sa pamilya Gu, hindi ko siya palalampasin. Estudyante ng Young Miss Gu. Malaki ang pinanggalingan niya, hindi ko pa narinig na may estudyante ang Young Miss Gu. Ang Young Miss Gu, napakabata pa niya. Paano siya magkakaroon ng estudyante? Hindi ninyo alam. Kahit bata ang Young Miss Gu, siya ay nasa itaas siya ng lahat. Siya lang ang tagapagmana ng pamilya Gu. Ang kanyang estado at posisyon, kung pagsasama-samahin pa kayong lahat, hindi pa rin kayo katumbas ng isang daliri niya. hahaha, Tito Wang, ako ang kapatid ni Zhao Baosheng, si Zhao Liang. Ay, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ngayon lang kita nakita. Ang gwapo mo talaga. Maganda ang itsura mo. Pwede mo ba akong tulungan sa harap ni Young Miss Gu na magbigay ng magandang salita? Kung makukuha ko. Ang pabor ni Young Miss Gu, tataas ang aking estado. Hahaha. Hoy, ako rin. Tito, ako si Zhang Mengjie. Sa hinaharap, kung may kailangan ka man, sabihin mo lang. Ako, kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Matagal ko nang hinahangaan ng pamilya Gu. Sana ay makuha ko ang atensyon nila. Sana tulungan mo ako, Tito. Huwag kayong magmadali. Titiyakin kong magsasalita ako ng mabuti para sa iyo. Ahahaha. Nakakatawa talaga. Sinasabi mong estudyante ka ng Young Miss Gu. Totoo na ba iyon? Wala kang ebidensya. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka lang. Hahaha. Anong hindi mapapatunayan? Dilat na dilat ang mga mata ninyo. Tingnan ninyo ng mabuti. Ano ito? Ito ang balat ng matandang banoy na Diyos. Ang kayamanang ito, paano napunta sa iyo? Ako ang estudyante ni Binibining Gu. Bakit hindi dapat nasa akin ang kayamanan? Pero ito ay talagang, ang balat ng matandang banoy na Diyos ay napakasagrado. Napakahirap ding ipreserba. Kailangan itong iimbak sa minus 10 grado na temperatura. Malinaw na inilagay ko ito sa freezer room ng bahay namin. Paano ito napunta rito? Hoy, sabi ko, ikaw na babae, kailan ka matatapos? Ang tiyuhin ko sa pag-aaral ay nagpakita na ng kayamanan para patunayan ang kanyang pagkatao. Ikaw,
patuloy ka pa rin nanggugulo. Sasabihin ko sa iyo, ang tiyuhin ko sa pag-aaral ay isang VIP sa pamilya Gu. Kung sasaktan mo siya, sasaktan mo ang pamilya Gu. Sasaktan mo ang pamilya Gu. Kalaban mo na ang buong Longguo. Baliw na babae. Mangahas ka pang saktan ng pamilya Gu. Kung ang ayaw mo na nang umuwi ng buhay ngayon. Aray, ito ang balat ng matandang banoy na Diyos. Paano ito magiging peke? Ito ang kayamanang pangtahanan ng pamilya Gu. Pinakamataas sa lahat. Sabi ko sa inyo, kailan ba talaga kayo matatapos? Paulit-ulit ninyong inaaway ang isang mahinang babae. May saysay ba? Ang sinasabi ninyong pamilya Gu, ang pinakamataas na koleksyon nila ay itong balat ng pagong lang ba? Wala ka talagang pinipiling salita. Ang balat ng matandang pagong ay maputi ang buong katawan, makinis at malambot. Kapag hinawakan ay parang humihinga, maituturing na kababalaghan. Sa buong Longguo, malamang ang pamilya Gulang ang may kakayahang maglabas nito. Ang Ginoong Wang na ito ay tunay na direktang estudyante ni Matandang kabibi ng pagong, simbolo ng kayamanan. Hala, sa wakas ay nakita ko na. Ang aming pamilya Zhao talagang napakaswerte. Isang kabibi ng pagong lang, swerte na agad ang lahi ninyo. Sa tingin ko, ang mga ninuno ng pamilya Zhao hindi naman nakakita ng masyadong marami ano. Paano nga ba yung kasabihan? Ah, tama. Sa mababaw na tubig, maraming pagong. Gago ka. Ano ang sinabi mo? Sino ang tinatawag mong pagong? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Isang kabibi ng pagong lang, ikaw ay naghahangaan na. Nagmamalaki ka pa. Sa tingin ko, ikaw ay isang katatawanang palakas sa balon. Huwag mong sabihing, hindi kita binalaan. Kung mas mataas kang tumalon, mas masakit ang lagpak mo. Nagsasalita ka lang ng walang basehan? Anong silbi niyan? Sa tingin ko, ikaw ay isang hambog na palakang dukha. Ikaw na pala kang dukha. Anong maihahambing mo sa tiyuhin kong guro? At nangahas ka pang magpasikat sa harap niya. Nakakasuka ka talaga. Songjin, sasabihin ko sa iyo, sa harap ko, si Wang Lian, kung dragon ka man, dapat kang gumapa. Kung tigre ka man, dapat kang humiga. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para malaman mo na may iba pang mas magaling sa iyo at may mas mataas pa sa langit. Dapat ako ang magsabi niyan. Wala pa akong masyadong sinasabi, ikaw ay nagwawala na. Sige, kung gayon, subukan natin at makita natin ang totoo. Ngunit kung ako ang manalo, kailangan mong humingi ng tawad kay Xiaoting. At patuloy kang hihingi ng tawad hanggang siya ay masiyahan. Kuya Song, kaya mo bang maglabas ng bagay na mas mahalaga kaysa sa matandang kabibi ng pagong? Huwag kang mag-alala, hindi ba't sinabi ko na? Ako! Sinasabi ko, ginagawa ko. Hinagis mo ang aking sinaunang shell ng pagong? Hoy, gusto mong mamatay? Xuanwu, Diyos ng 7 konstelasyon, sa Hilaga. At siya ring kasama ng Diyos ng langit sa Hilaga. Hindi ito hayop na Diyos, ito ay Diyos. Ano? Ito nga ang Diyos ng Hilaga na si Xuanwu. Paano mo titingnan? Ito ay isang ordinaryong, maliit na pagong lang. Hahaha, Songjin, hindi ka nagkakamali? Naglabas ka ng isang maliit na pagong. Hindi ito pagong. Ito ay banal na pagong na Xuanwu. Songjin, oh Songjin, kung wala ka nang magagawa, magpahinga ka na. Huwag kang magdrama dito. Ito ang inilabas mo, isang maliit na pagong. Ano ba? Pahinga ba ito? Ay kaya pala ang iyong banal na pagong na Xuanwu ay isang maliit na pagong lang pala. Talagang nagpamangha sa amin. Ha 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 hoy. Ganito ba ang paraan mo ng paglalaro? Kung isusuot ko ang damit ng dragon, edi ako, hindi ba't magiging emperador na ako? Pinapag-aksaya mo ang aking oras sa paglalaro kasama mo. Ilang buhay mayroon ka para paglaruan ko? Hoy, gusto mong patagalin ang oras? Walang paraan. Ngayon, ang buhay mo at ng babaeng ito dapat maiwan sa akin. Kaya pala, Perlas ng gabi. Paano nangyari yon? Paano? Paano nangyari ito? Sa loob ng pagong.
may perlas ng gabi pala. Makakapanalo na naman kaya siya? Napakaganda ng kalidad ng perlas na ito. At galing pa sa loob ng banayad na pagong. Napakahalaga nito. Hindi matatantya ang halaga nito. Bakit kalahati lang? Kung kalahati lang ito, depektibo na ito. Mas mababa pa ang halaga nito kaysa sa isang dekorasyon. Ako si Wang Lian, pinagpala ng tadhana. Paano mo ako makakalaban? Isang batang walang alam. Tapusin na natin ang kalokohang ito. Kahit kalahati lang ang perlas na ito, nangahas ka pa ring hamunin ang iyong tiyuhin? Song Jin, talagang wala kang alam sa sarili mong kakayahan. Itanong ko lang, magkano ang halaga ng kalahating perlas na ito? Sa Longguo, malamang hindi ka makakabili ng isang kubeta. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kalahating perlas ng gabi. Hindi, itong perlas na ito, katulad ng kanyang amo na eunuko, ay depektibo. Ha 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 ha. Bakit kalahati lang? Imposible. Alam ko na. Tumahimik kayong lahat. Hindi pa ako tapos magsalita. Hindi pa tapos ang palabas ko. Ikaw na eunuko. Ipakita mo kung anong kaya mo. Hayaan mong makita natin kung ano ang kaya mo. Gusto ko rin yan. Iyon ang kabilang kalahati ng perlas ng gabi. Mga sira lang yang dalawang yan. Anong karapatan para ikumpara sa sinaunang shell ng pagong? Tama. Halatang halata naman yan. Ang sinaunang shell na ito ay mas mataas ang halaga. Gayunpaman, ang ganitong mamahaling antigo ang pamilya, gulang ang makakabili. Sino pa ba ang makakabili? Ha 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 ha. Mukhang sa pagkakataong ito, talagang matatalo si Song Jin. Ang perlas ng gabing ito niya, maliit at mahina ang liwanag. Walang halaga. Talagang walang halaga. Song Jin, naubos na ang swerte mo. Ngayon, kahit magmakaawa ka pa, wala nang saysay. Tol, tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo ngayon. Natalo ka na. Ang dalawang sira mong yan, hindi talaga makakapantay sa sinaunang shell ko. Pero, hindi na yan mahalaga. Ang lahat ng ito, matatapos na. Tama, Tol. Nakasakit ka ng taong hindi mo dapat saktan. Mga tauhan, baliin ang kanyang mga binti at itapon siya. Wala siyang karapatan na manatili dito. Sino ang maglakas loob? Hanggat nandito ako, walang may lakas ng loob na galawin si Kuya Song. Kay bilis ninyong magpaalis sa akin. Natatakot ba kayo sa kayamanang ipapakita ko? Katawa-tawa. Sa buong buhay ko, ako si Wang Lian. Wala pa akong kinatakutan. Tol, gusto kong makita kung ang isang tulad mo ay may maipapakita pa. Sige. Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mabuti. Naging berde. Grabe, ang ganda ng ilaw. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakinang at nakakasilaw na perlas ng gabi. Ang ganda talaga. Perlas ng gabi pa ba ito? Parang hindi ka panipaniwala. Oo nga. Ang ilaw na ito maliwanag ngunit malambing pa rin. At hindi naman nakakasilaw. Ito talaga ang pinakamahusay na perlas ng gabi. Makita ang ganitong tanawin mamatay man ako. Wala na akong panghihinayang. Ito ay higit pa sa pinakamahusay na perlas ng gabi. Ito ay alamat noong ilibing si Empress Dowager Cixi, ang tunay na perlas na inilagay sa kanyang bibig. Sinasabing kapag hinati sa dalawa ang perlas na ito, pangkaraniwan lang at walang kakaiba. Pero kapag pinagsama, kumakalat ang berdeng ilaw at nagbibigay liwanag sa gabi na parang araw. Aray. Ang perlas ng gabing ito ay bihira sa mundo. Aking konserbatibong tinatantya, ang halaga nito ay hindi bababa sa 10 bilyon. Paano ito posible? Anong perlas ng gabi ng matandang babae ito? Paano ito nagkakahalaga ng ganito? Si Song Jin ay alam kong mabuti. Wala siyang kakayahang gawin ito. Hindi ko inaasahang nagawa niya itong mabuksan ng magandang bagay. Anong swerte ni Song Jin ngayong araw? Lahat ng magagandang bagay ay umiikot sa kanya. Wang Lian, nanalo ako. Ang mga bagay na ipinangako mo kanina, naalala mo pa ba? Ano? Gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng ito? Walang paraan. Ikaw mismo ang nangako kanina. Kung matalo ka, humingi ka ng tawad sa dalagita. Hanggang sa ako'y masiyahan. Maaari ka nang magsimula ngayon.
Hoy, binabantaan mo ako? Alam mo, hindi rin ako takot. Songjin, mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon, ano? Ang nakatayo sa harap mo ay ang personal na estudyante ng binibining Gu. Bulag ka ba? Ikaw mismo ang sumalpok sa baril. Ngayong pagkakataon, kahit dumating pa ang Diyos, hindi ka na maliligtas. Ikaw ang unang tao na nagsalita sa akin ng ganyan, tiyuhin. Kung gusto mong marinig, kaya kong sabihin kahit kailan, kahit ilang beses pa. Gaano man kalaki ang sabihin mo, ako rin ay personal na estudyante ng binibining Gu. Kung gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng ito, dapat tingnan muna kung karapat-dapat siya. Ang yabang mo naman. Ikaw ba ang magsasabi kung karapat-dapat ako o hindi? At saka, ang sinaunang pagong na ito ay hindi sa iyo. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Gu ay hindi kailanman nagpahiram ng sinaunang pagong na ito. Paano ito napunta sa iyo? Ano ba ang alam mo, babae? Ito ay personal na ibinigay sa akin ng binibining Gu. Mula ngayon, ang pamilya Gu ay akin na. Ano ang sinabi mo? Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang pamilya Gu ay magiging sa iyo na? Talagang walang hiya ka. Sa tingin ko, hindi mo talaga kilala ang binibining Gu. Lahat ng ito ay ginagamit mo lang ang pangalan ng pamilya Gu para manloko sa labas. Ang reputasyon ng pamilya Gu ay sinira ng mga taong katulad mo. Hula-hula mo lang yan. Ha? Meron ka bang ebidensya? Ikaw, maliit na babae. Anong katayuan meron ka? Kung tinatanong mo, sasabihin ko sa'yo, ako ay taong hindi mo kailanman maaabot sa buong buhay mo. Ang pinakamataas sa 4 na dakilang pamilya, ang binibining Gu, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Gu, Gu X Wedding. Anong klaseng biro yan? Baliw na babae ka. Kung ikaw ang binibini ng pamilya Gu, ako naman ang patriarka ng pamilya Gu. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang binibini ng pamilya Gu. Babayaran mo yan sa pamilya Gu. Aray, nagbago na talaga ang panahon. Ito kahit isang ligaw na manok, kapag may mga balahibo, nagiging phoenix na. Talagang hindi bagay. Nakakatawa talaga. Hindi mo ba tinitignan kung ano ang itsura mo? Karapat dapat ka bang maging binibini ng pamilya Gu? May kasama ka pang ganitong lalaki. Hindi ka ba nahihiya? Nakakakahiya talaga yan. Siya, talagang hindi siya ang binibini ng pamilya Gu. Kung siya ang binibini ng pamilya Gu, makakasama ba niya si Songjin na lalaking to? Hindi niya maaamoy yung amoy ng dukhang delivery boy. Na yon, hahaha. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang binibini ng pamilya Gu. Wala kang hiya. Nagkakadelusyon ka na yata. Talagang sinusukat mo ang iba sa sarili mong pamantayan. Mga katulad ninyong makikitid ang pangunawa ay pangmanghula lang dito. Natalo kayo kay Kuya Song ay talagang inaasahan. Dahil sa pagkatao, talunan na kayo mula pa lang. Wang Lian, sa tingin ko ikaw ang magnanakaw. Hindi ko maalala na ibinigay ko sa'yo ang sinaunang turtle shell na ito. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpanggap dito. Isa kang peke. At nagpanggap ka pa bilang binibini ng pamilya Gu dito. Sa totoo lang, nakipag-ugnayan na ako sa fiancé ng Young Miss, ang future son-in-law ng pamilya Gu. Kapag dumating na siya, ibubunyag ko ang peking pagkatao mo sa harap ng lahat. Ngayon, magiging pinakamalaking katatawanan ka. Sa treasure appraisal na ito. Tama. Gusto naming makita kung paano mo kakalabanin ang buong pamilya Gu. Shouting. Kasalanan ko ito. Ako ang dahilan kung bakit ka naipit. Hindi mo kailangang magpanggap bilang ang bunso ng pamilya Gu para protektahan ako. Ako ang target nila. Ikaw, hindi ka nila gagambalain. Umalis ka na muna. Kuya Song, totoo hindi kita niloloko. Ako nga talaga ang bunso ng pamilya Gu. Okay lang kung hindi ka maniwala sa akin. Wala akong pakialam doon. Ang mga taong ito, mga sipsip. Mata pobre. Ngayong araw na ito, bibigyan ko sila ng leksyon. Ikaw, isang peke. Huwag kang magmalaki dito. Peke ka. At peke ka pa rin. Kahit anong sabihin mo, peke ka pa rin. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapanggap. Paano kung mapatunayan ko ang pagkatao ko? Kung kaya mong patunayan, bakit ngayon ka lang? Bakit hinintay mo pa hanggang ngayon? Sasabihin ko sa'yo, ang master ko ay tunay na manugang ng pamilya Gu. At ikaw, nandito ka pa rin, naghihintay sa kanyang pagdating para ibunyag ka sa harap ng lahat. Ha? Sa tingin ko, ang master mo ay isa lamang nagpapanggap na malakas. Kailan ako nakipagkasundo sa iba? Paano siya naging manugang ng pamilya Gu? Walang katotohanan. Tigilan mo ang kakulitan. Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Ang lakas ng loob mo, magpanggap bilang ang bunso ng pamilya Gu sa harap ng publiko. Sa tingin ko, kasabwat ka nitong si Songjin sa pagtutulungan upang kunin ang yaman ng pamilya Gu. Ikaw,
ay isang babaeng may masamang balak. Ay nako, kahit sinong walang kwenta ay pwedeng magpanggap na bunso ng pamilya Gu. Isang lagok, malas. Walang saysay ang pagtatalo. Ito ang patunay. Ito ang sagisag ng aming pamilyang Gu. Ano pa ang masasabi ninyo? Narinig ko na ang bawat tagapagmana ng pamilya Gu ay may suot na kampanilyang may ukit na mukha ng hayop at angka ng Gu. Ipinapamana ito sa bawat henerasyon. Ang kampanilyang ito ay tanging sa pamilya Gu lamang matatagpuan. Halatang peke ang sayo. Tama, kahit na maganda ka, pero para magpanggap bilang ang binibini, malayo pa ang nararating mo. Ang dalawang ito, ang isa ay nagsasabing siya ang binibini ng pamilya Gu, at ang isa naman ay nagsasabing siya ay estudyante ng magiging asawa ng pamilya Gu. Sa 2 taong ito na hindi naman magkakilala, tiyak na may nagsisinungaling. Hindi na kailangang hulaan, ang dalagita ang nagsisinungaling. Binibini, maaari ko bang tingnan? Ito nga talaga ang kampanilyang tansong may mukha ng hayop. Ang kalabaw na nakaukit dito ay parang buhay na buhay. Ito ang sagisag ng pamilya Gu. Payak at matibay ang disenyo. Malinaw at mahiwaga ang tunog. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Gu. Dito umiikot ang pamilya Gu sa pagkilala sa tunay na dugo ng angkan. Mga Ginoo, siya ang tunay na binibini ng pamilya Gu. Ay, pasensya na. Binibining Gu. Ay, binibining Gu. Taos pusong paumanhin. Kami ang hindi nakakilala sa inyo. Walang problema. Hindi pa tayo nagkikita. Normal lang na hindi tayo magkakilala. Ang tangang baboy, naloloko dahil hindi ito nag-iisip bago kumilos. Itong impostor, kumuha lang ng peking bagay. Naloko na kayong lahat. Mangtangi, nagumahat. Ang dali ninyong maloko. Kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita. Anong ebidensya mayroon ka? Na ako ay isang impostor. Sinasabi ko ito dahil mayroon ako. Kung mayroon, pakikuha mo. Kung sinasabi mong totoo ang iyo, ano naman ito? Paano nangyari ito? Paano mo nakuha ang relihiyang minana ng pamilya Gu? Ang relihiyang minana. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano nagkaroon ng 2 kampanilyang may mukha ng hayop? Sino ba talaga ang may tunay? At sino ang may peke? Sa kanilang 2, sino talaga ang nagsisinungaling? Upang mapangalagaan ang interes ng pamilya Gu at hindi masira ang relihiya ng pamilya Gu ay maipapasa lamang sa tagapagmana ng pamilya Gu kahit na mayroon akong mga kapatid. Sila man ay hindi magkakaroon ng relihiyang ito. Kaya ang hawak mo na kampanilyang may mukha ng hayop, peke iyan sigurado. Subukan nyo lang at malalaman natin kung sino sa amin ni Wang Lian ang nagsasabi ng totoo. Ang kampanilyang may mukha ng hayop ko ay regalo sa akin ng master ko. Sabi sa akin ng master ko na si Miss Gu ang nanliligaw sa kanya at handa pa nga niyang ibigay ang buong pamilya Gu. At itong kampanilyang may mukha ng hayop ay personal na ibinigay ni Miss Gu sa master ko bilang tanda ng pag-ibig. Hindi nagsisinungaling ang master ko. Kaya ang kampanilyang may mukha ng hayop, ang akin ang tunay, ang sayo ang pera. Ang bagay na ito ay patunay na ikaw ang namumuno sa pamilya Gu. Kung napakahalaga nito, paano mo naman basta-basta maibibigay sa kanya? Ano ba alam mo? Para sa master ko, ang mga kapatid ay parang mga kamay at paa. Ang mga babae naman, parang damit lang. Ang pagbigay sa akin ng kampanilyang may hayop na disenyo, ano ba yun? Kapag pumasok na ang master ko sa pamilya Gu at naging manugang na ng mga Gu, ang buong pamilya Gu ay magiging sa amin na. Talagang isa siyang social climber. At may mukha pa siyang sabihin yan. Kadiri talaga. Talagang napakalaking kapal ng mukha. Gusto kong makita kung sino ba talaga itong manugang na ito. Ang lakas ng loob mong magpanggap na nobyo ko. At bukod pa riyan, nagbabalak ka pang agawin ang yaman ng pamilya Gu. Walang hiya at walang utang na loob. Kung tungkol sa pamilya Gu ang kampanang mukhang halimaw, isa na lang ang natitira. Isang piraso na lang ang natitira. Kaya kunin ninyong 2 iyon para makita ko kung alin ang tunay at alin ang peke. Sige. Kung tunay o peke malalaman pagkatapos subukan. Subukan mo kung gusto mo. Anong takot ko sa pagsusubok? Hoy! Ikaw na impostor ka, tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo. Ginoo, salamat sa tulong. Ito,
Ginoo, ano-ano nangyayari? Oy, Ito. Pasensya na. Pasensya na kayong dalawa. Ang beast-faced belle ng pamilya Gu, hindi ko pa talaga nakikita ang tunay. Bigla kong naramdaman na kulang ang kaalaman ko. Hindi ko talaga malaman kung alin ang tunay. Ay nako, kung hindi malaman kung alin ang tunay na token, hindi matutukoy ang tunay na pagkatao ni Miss Gu. Tama ka dyan. Kung ganon, hindi ba pwedeng mag-isip ng ibang paraan para matukoy kung siya nga ba ang tunay na anak ng pamilya Gu? ay nako. Kahit anong paraan ang gamitin ninyo, ang token ko ay siguradong tunay. Kahit anong panlilin lang ang gawin mo, walang saysay yan. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo, ang peke, hindi magiging tunay. At ang tunay, hindi magiging peke. Iyon din ang gusto kong sabihin. Kuya Song, may magagawa ka ba? Meron naman pero, Pero ano? kapag napatunayang peke ang beast face bell mo, umalis ka agad sa likod. Ako na ang bahala sa likuran. Kuya Song, huwag kang mag-alala. Ang beast-faced belle ko ay tunay. Sinisumpa ako sa aking pagkatao. Subukan mo lang. Kung ganon, susubukan ko na. Amo lipahiram ng magnifying glass? Daming salamin. Tinatawag din itong Jianzhen Mirror. Kayang kilalanin ang katotohanan at kasinungalingan ng lahat ng bagay sa mundo. Amo lihalika. Ito pala ang Jianzhen Mirror. Ay, ang bagay na ito. Ang galing mo talaga. Ayon sa alamat, basta ilagay mo lang ang bagay na gustong kilalanin sa harap ng salaming ito. Kung totoo ang bagay na iyon, makikita mo sa salamin. Ang larawan nito, kung ang kayamanang susuriin ay peke, kung gayon, sa salaming ito ay walang laman. Walang makikitang larawan. Ay, Sa ganito, malalaman nating alin ang totoo at alin ang peke. Ano sa palagay mo? Dahil sinabi mo nang may katiyakan na ang sa iyo ay totoo at ang sa akin ay peke, kaya mo bang subukan? Sige, subukan natin. Takot ba ako sa iyo? Toto o peke? Ngayon, malalaman natin kapag sinubukan. At pagdating ng panahon, gagawin kitang pati ang kaibigan mong ito ay lumuhod sa lupa at tawagin ng senior. Hahaha. Kung hindi ka susunod, ngayon, gagawin kong hindi kayo makalabas ng bulwagang ito. Ano ba talaga to? Sino ang totoo? Sino ang peke? Sa tingin ko, ang token ni Wang Lian dapat ay totoo. Isipin mo, kung yung babae na yon, kung talagang si Miss Gyun, ang kilalang pamilyang Gu, paano papayag si Miss Gyun na pumunta sa ating pagtitipon ng pag-a-appraise ng kayamanan, na magpakita sa harap ng publiko. Ay, oo, ito ay totoo. Peke. Imposible. Talagang imposible. hindi ko inaasahan, siya pala talaga si Miss Gu. Kanina, si Wang Lian, ang kanyang matibay na paninindigan, akala ko totoong totoo ang kanyang token. Ngayon, talagang napahiya siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Imposible yan. Hindi ako lolokohin ng master ko. Ito ang regalong pangako ni Miss Gu na ibinigay niya sa kanya. Paano naging peke ito? Ang salamin na ito ay malinaw na malinaw ang ipinakita. Nakita ng lahat ng malinaw. Peke ang regalong pangako mo. At si Xiaoting, ang tunay na anak na babae ng pamilyang Gu. Hindi. Imposible yan. Ikaw talagang tao na ito ang may kinalaman dito. Kayong dalawa, magkasabwat kayong dalawa. Wala akong ginawa. Anong daya ang ginawa ko? Nakatingin ang napakaraming mata ng mga tao. Kapag may ginawa akong daya ay agad-agad itong mahahalata. Sino ba talaga ang nagbigay sa iyo ng regalong ito? Hindi ko kailanman nagkaroon ng nobyo. Wala ring manugang ang pamilyang Gu. Ang babaeng ito, dati mo pang sinasabi na ikakasal ka lang sa master ko. Ngayon nagpapanggap ka na parang isang birheng martir. Gusto mo talagang maging mabait, pero nagpapabango ka pa ng pangalan. Ikaw talagang babae, isusuka ko. Wang Lian, ang iyong token ay napatunayang peke na.
ang mga sinasabi mo ngayon ay wala ng kredibilidad. Aminin mo na, ginagago mo ako. Ano ba talaga ang motibo mo? Hoy, sinong nanggagago sa'yo? Kayong dalawa talaga ang may hawak ng pekeng props, mga sinungaling. Tapos kayo pa ang unang nagreklamo. Ang token namin ang sinasabi niyong peke. Teo, ang kapal ng mukha mo. Tama. Itong tinatawag na authenticity mirror ay kay Songjin galing. Si Songjin, palaging nagsisinungaling yan. Hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya. Sa tingin ko, ang dala niya ay hindi authenticity mirror. Fake mirror, siguro yan. At ikaw, impostor, ang token na dala mo ay hindi rin mapagkakatiwalaan. Songjin, salot ka. Ang appraisal banquet ngayon dahil sa'yo nagkakagulo. Isang malas talaga. Hindi ako pwedeng lokohin ng master ko. Siguro kayong dalawa ang gumamit ng black magic para siraan ako. Papatayin kita ngayon. Ikaw. Tama ka. Dahil kay Songjin kaya sa banquet na ito ay puro away. Oo nga, kung palayasin natin siya ngayon din, hindi na tayo mag-aaway-away. Kung hindi dahil sa batang to na paulit-ulit na sinisira ang mga artifact ng iba, hindi naman siguro tayo ganito kagalit. Ang malas na tulad niya dapat talagang palayasin. Tama. Palayasin siya. Palayasin. 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 Hindi ganyan. Ang unreasonable ninyo. Huwag kang magpakapal. Siya ang tunay na binibini ng pamilyang Gujia. May matibay na ebidensya. Tunay na tunay. Paano kayo naudyukan ng mga taong ito na magtangka? Binibini? Anong klaseng binibini yan? Nakita mo na bang may binibini na kasama ang isang rider na nakatayo rito? Mukhang kayo ay. Ay, habang buhay. Ay, hahaha. Binigyan na kita ng ilang pagkakataon. Para kayong ay lumayas kayo sa bulwagan. Kayong mga walang utang na loob, paulit-ulit na hinahamon ang aming pasensya. Sige, kung ayaw ninyong umalis ng maayos sa bulwagan, kami na ang magpapalaya sa inyo ng hindi maayos. Bibilangan kita ng 5 segundo. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, kaya gagawin ko na lang ang lahat at tuluyang aalisin ka. Guro, ang mga walang kwentang tulad nila, huwag mo nang pakundanganan. Diretso mong baliin ang kanilang mga binti at itapon sa labas. 5, 4. Dong Huang Jong. Sinumang pumasok sa kampana, sasabihin ng totoo. Ang sinumang nakakulong sa Dong Huang Jong, kailangang magsabi ng katotohanan. Wang Lian, tanong ko sa'yo. Yung kampanilyang may mukha ng hayop mo, totoo ba talaga yan? Oo, syempre naman. Binigay yan sa akin ng master ko. Sabi ng master ko. Personal na ibinigay sa kanya ng panganay na dalaga ng pamilyang Gu. Hindi ako niloloko ng master ko. Pakawalan mo na ako. Kuya Song, nagsisinungaling siya. Hindi. Hindi siya nagsisinungaling. Ano ang ibig mong sabihin, Kuya Song? Hindi ka naniniwala sa akin? Siyempre naniniwala ako sa'yo, pero hindi siya nagsisinungaling. Dahil kapag nagsinungaling siya, ang kampana sa loob ay tutunog. Ang tao sa loob, ang lahat ng meridian at internal organs ay madidisturbo ng sound waves, magdudulot ng matinding sakit. Pero, ang kampana ng Dong Huang ngayon, walang anumang reaksyon. Ibig sabihin, Mato, hindi siya nagsisinungaling. Pakawalan mo ako. Kainin ka ng langit, Songjin. Pakawalan mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi mo, ang master mo ay nakikipag-engage na sa akin. Totoo ba yan? Tama, sabi ng master ko. Siya at ang panganay na dalaga ng pamilyang Gu ay nakikipag-engage na. Ang panganay na dalaga ng pamilyang Gu, gusto lang ang master ko para maging son-in-law ng pamilyang Gu. Ayaw sa ibang lalaki. Imposible yan. Hindi ito posible. Shouting, huwag kang mag-alala muna. Tiyak na hindi siya nagsisinungaling. Kaya kailangan nating linawin ang bagay na ito. Kailangan lang nating tanungin ang isang tao. Ayos na. Ginoong Song, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Wang Lian, itatanong ko ulit sa iyo. Ang guro na palagi mong binabanggit, ang manugang ng aming pamilyang Gu. Sino nga ba talaga? Ang aking guro
ay kilalang kilala sa buong mundo. Shu Tongtian. Ano? Shutong Tian? Ako si Shu Tongtian, ang Tongtian na kayang abutin ng langit. Kayong dalawa, ano ang inyong pakay? Ako si Shu Tongtian, ang Tongtian na makapangyarihan. Kayo dalawa, ano ang kailangan ninyo? Mukhang hindi pangkaraniwan ang taong ito. Isang latigo lang, nasira na ang aking Dong Huang Bell. Naku, Guro, dumating ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, ginagago na kami nitong dalawang masasamang tao. Talagang ginagago na nila tayo. Oo nga, yung dalawa, nagtutugma ang pagsasalita. Naagaw nila ang lahat ng atensyon dito. Wala na tayong puwang. Lolo, kailangan mo kaming ipagtanggol. Hindi mo alam, kanina bago ka dumating, kami ay talagang pinahiya nila ng husto. Tama, Lolo. Kumilos ka na. Disiplinahin mo itong dalawang masasamang tao para malaman nila na may mga taong hindi nila dapat galitin. Hindi makatarungan. Ang lakas ng loob ninyong maging mapagmataas. Manghamon sa mga taong kakampi ko, dapat handa kayong maging abo. Ito ba ang lalaki na may kasunduan kay Shouting? Sa itsura pa lang, mukhang isang hamak na tao. Ikaw ba ang guro ni Wang Lin'an? Yung nag-aangking may kasunduan sa panganay na anak ng pamilyang Gu? Eh ano ngayon? Paano mo ako didisiplinahin? Isang hamak. Mamaya na kita aawayin. Kanina, may tao bang nagpanggap bilang binibining Gu? Talagang napakalaki ng kapal ng mukha. Naghahanap ng kamatayan. Ako ang sinasabi mong naghahanap ng kamatayan. Ang nagpanggap bilang binibining Gu. Ano, Shutong Tian? Hindi mo na ako kilala? Shweting, bakit lumabas ka nang hindi mo man lang sinabi sa akin? Shutong Tian, kailangan ko bang sabihin sa'yo kung saan ako pupunta? Ikaw ang dapat kong pag-usapan. Sinasabi mo sa lahat na ikaw ang manugang ng pamilya Gu. At ako'y hindi mag-aasawa ng iba kundi ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kapal ng mukha mo. Hinayaan mo pang gamitin ang pangalan ni Binibining Gu. Para magpapanggap dito. Ang estudyante mo, sinabi na hindi ako ang tunay na binibining Gu. Sabi niya, peke lang ako. Hindi mo man lang nakilala si Binibining Gu. Tapos, nangahas ka pang sumagot sa kanya. Umalis ka. Ay, Guro, ako ang nagkamali. Ako ang walang malay. Hindi ko nakilala si Binibining Gu. Pero, ang bagay na ito, hindi naman talaga lubos na kasalanan ko. Ito, ikaw rin ang nagbigay sa akin ng kampanilya. Umalis ka. Kailan ko ibinigay yan sa'yo? At kayong mga ito, umalis kayo. Tara na, umalis na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Ako naman ay aalis na rin. Shutong Tian, hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa akin? Nagkagulo sa sariling pamilya. Nag-away ang magkakamag-anak. Lahat yan ay kanilang sariling gawain. Wala akong kinalaman. At saka, kung alam ko lang na nandito ka sa pagtitipon ng mga antigo, naparito na sana ako agad. Bahala ka kung pupunta ka o hindi. Wala yan sa akin. Hoy, Shweting, huwag kang magalit. Ano ang relasyon mo kay Shweting at nangahas kang humarang sa akin? Ito si Song Jin. Ano ang relasyon namin? Hindi yan dapat pakialaman mo. Ang tagal ko nang hinahabol ka. Ganito ba talaga kabagsik? Eh di dapat sinabi mo sa lahat na ikaw ang manugang na lalaki ng pamilya Gu. Paano natin ito pag-uusapan? Hindi ba't mangyayari rin naman yan? Huwag mong kakalimutan. Sino ang tumulong sa pamilya Gu at naglabas ng pondo para sa pansamantalang pangangailangang ito? At tumulong pa sa pamilya Gu na itago ang krisis na ito. Shweting, ha? Hindi mo pwedeng palaging tanggihan ako. Huwag mong kakalimutan. Ang mga problema ng pamilya Gu, matutulungan kita. Pero kung tatanggihan mo ako, kung mapuputol ang supply ng pondo ng pamilya mo, huwag mong sisihin ako. Haha. Shweting, gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi ako yung klaseng tao na umaabuso sa kalagayan ng iba. Gusto ko lang sana makipag-usap sa'yo. May isang cocktail party sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama? Cocktail party? Tama. Sa cocktail party, maraming malalaking negosyante ang dadalo. Pwede kitang ipakilala sa kanila. Tiyak na makakatulong ito sa pondo ng pamilya mo. Hindi mo ba nakikita na ayaw na pumunta? Kausap ko si Shweting. May karapatan ka bang makialam? Ano ka ba? Shutong Tian, maging magalang ka naman sa pagsasalita. Kaibigan ko siya. Kaibigan? Ha 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 ha! Ibig mong sabihin, ang palakang ito na mabaho at mukhang mahirap? Kaibigan mo? Ano? Paalisin mo siya. Huwag mong kalimutan, sino ang makakatulong sa pamilya ninyong Gu sa problemang ito? Ikaw.
Shweting, ako rin. Matutulungan kita. Ikaw? Paano mo siya matutulungan? Sa pamamagitan ng mukha mo? Magiging gigolo ka ba para maging stable ang cash flow ng pamilyang Gu? O maglilinis ka ba ng kubeta para sa kanila? Kung wala kang kakayahan, huwag kang mag-ambisyon. Ako si Shu Tongtian, napakayaman ko. Kaya kong tulungan ang pamilyang Gu na maging stable ang cash flow. At ikaw, umurong ka. Huwag kang magmalaki. Huwag mong maliitin ang iba. Ang kaya kong gawin ay higit pa sa iniisip mo. Isa ka lang delivery rider? Mas magaling ka pa kaysa sa akin, si Shu Tongtian? Alam mo ba ang sinasabi mo? Malinaw na malinaw ang sinasabi ko. Sinasabi ko, tutulungan ko si Shweting. Ililigtas ang pamilya Gu. Kailangan ko pa bang ulitin? Song Jin, sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang subukang lumampas sa limitasyon ko. Ngayon din, mawala ka sa harap ni Shweting. Kung hindi, papatayin kita sa isang iglap. Shu, sa tingin ko, yan ang dapat kong sabihin. Ang makakatulong kay Shweting, ang makakaligtas sa pamilya Gu, ako lang ang karapat-dapat. At ikaw, ang dapat umurong. Si. Kung gayon, magpustahan tayo. Tingnan natin kung sino ang makakatulong sa pamilya Gu. Ano ang pusta? Ang pusta? Ang talo ay dapat lumuhod at humingi ng tawad. At hindi na dapat magpakita sa harap ni Shweting magpakailanman. Grabe ka na talaga. Shweting, para sa ikabubuti mo lang naman ito. Anong karapatan ng ganyang klaseng tao na tumabi sa'yo? Ginagawa ko lang na umurong na lang siya. Anong grabe doon? Kung ayaw niyang sumali, pwede naman siyang umatras ngayon. Pwede kong palampasin dahil sa'yo. Hindi ko siya pag-iinitan. Pero kung sasali siya, kailangan niyang tuparin ang usapan. Ikaw, wala kang tutol, di ba? Sige, usapan na yan. Hindi niya kakayanan. Hintayin kong mapahiya ka. Kuya Song, hindi mo naman kailangang makipagpustahan kay Shu Tongtian dahil sa akin. Hindi lang naman dahil sa'yo. Si Shu Tongtian kasi, halatang hinahamak ako. Tao lang tayo. Kailangan ipaglaban ang dignidad. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Salamat Kuya Song. Ito, nakakahiya naman. Kuya Song, sa totoo lang, ako. Pa ako nakapansin. Ang ganda pala ng katawan ni Shweting. Gusto kong malaman, paano mo babaguhin ang sitwasyon ng pamilya Gu? Paano mo ibabalik sa dati ang halos gumuho ng pamilya Gu? Sa totoo lang, pinaghihinalaan ko ang dahilan kung bakit ganun ang lakas ng loob ni Shu Tongtian na makipagpustahan sa akin. Bukod sa mayaman talaga sila, ay may iba pang dahilan. Ang ibig mong sabihin, may kinalaman si Shu Tongtian sa nangyari sa pamilya Gu? Hinala ko lang, wala akong matibay na ebidensya. Naalala mo ba, yung bawat salitang sinabi ni Wang Lian sa loob ng East Emperor Bell ay pawang katotohanan? Ibig sabihin, ang gumawa ng kasinungalingang yon ay si Shu Tongtian. Kahit sarili niyang estudyante ay niloloko niya. Kitang-kita mo kung gaano kababa ang ugali ng taong yon. Ganoon din ang iniisip ko. Pero dahil wala akong ebidensya, hindi ko rin siya maaaring harapin ng diretsyo. At saka, ngayon, hawak niya ang buhay ng cash flow ng pamilya Gu. Huwag kang mag-alala diyan. Ang problema sa cash flow ay medyo madaling ayusin. Paano mo balak gawin? Gagawin lang ang dapat gawin. Hindi naman mahirap. Kailangan lang na mag-snap ang kanang kamay ko. Mag-snap? Ay, malalaman mo na lang pagdating ng panahon. Kuya Song, 10% akong naniniwala sa'yo. Mabuti naman. Gusto kong ilagay ang pamilya Gu sa bingit ng kamatayan para muling mabuhay. At gusto kong mabigo ang mastermind na si Shu Tongtian. Sa huling pagkakataon, Kuya Song, salamat sa pag-aalala mo sa problema ng pamilya Gu. Ako, may isa pa akong hihilingin sa'yo. walang problema. Basta kaya ko. Done. Maraming hindi maginhawa dito. Sumama ka sa akin sa Gu Residence. Umupo ka. Ang pamilyang Gu ay nagsimula sa Antigo. Ayon sa kasabihan, sa panahon ng gulo, ginto ang mahalaga. Sa panahon ng kasaganaan, Antigo naman. Nitong mga nakaraang taon, maayos ang takbo sa lunggo, matiwasay at payapa. Dapat lalo pang umunlad ang pamilyang Gu. Pero unti-unti kong napansin, yung mga antigong nakolekta ng pamilya Gu nitong mga nakaraang taon ay pababa na ng pababa ang kalidad. Samantalang ang mga napakamahal na kayamanan ay isa-isa sa kakaibang paraan na naibenta. Ang ibig mong sabihin, may trader sa loob ng pamilya ninyo? Magtutulungan sa loob at labas para nakawin ang ari-arian ng pamilya ninyo? Oh, Magsuri tayo ng makatwiran. Ang trader na ito ay tiyak na may kinalaman kay Shu Tongtian. matagal ko nang gustong imbestigahan kung sino ang trader. Pero simula nang pumanaw ang lolo ko, ang pamilyang Gu ay ipinasa sa akin ng mag-isa. Kaya nagkulang ako sa oras at lakas. Tungkol sa pag-iimbestiga sa trader, medyo naging pabaya ako. Pero nang handa na akong seryosong mag-imbestiga, huli na ang lahat. Ang buong pamilyang Gu ay naubos na.
Naiintindihan ko. Okay lang. Pinagsumikapan mo naman. Ang mga susunod na bagay, ako na ang bahala. Hoy, at saka, may isa pang bagay. Gaano ba kahirap ang bagay na ito? Na kailangan pang magpakalapit si Binibining Gu para lang matupad? Kung magagawa mo ito, kahit ano, gagawin ko para sa iyo. Sweating. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Walang atrasan. May kapatid akong babae, si Gu Shahe. Saan? Saan siya? 2 taon akong mas matanda kay Shahe. Malapit lang ang edad namin. Magkahawig din kami ng ugali. Mula nang pumanaw ang lolo namin, ang lahat ng responsibilidad sa pamilya Gu ay napunta na sa akin. Araw-araw, sobrang abala ako. Wala na akong lakas para bantayan ang kalagayan ni Shahe. Nang hindi ko namamalayan, ang ugali ni Shahe ay naging mas malungkot at tahimik. Pero nitong nakaraan, si Shahe ay bigla na lang umalis ng basta-basta. Matagal-tagal din. Tapos? Makalipas ang maraming araw, umuwi si Shahe. Pero mula nang siya'y umuwi, nawalan siya ng malay at hindi na nagising. Nadala mo na ba siya sa doktor? Dinala ko siya sa lahat ng ospital. Pero pagkatapos siyang suriin ng mga doktor, wala silang makitang dahilan kung bakit nawalan ng malay si Shahe. Kakaiba naman yan. Mahirap maghinuha. Oo nga pala, bago siya nawalan ng malay, paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag mo akong putulin." May kaaway kaya siya? Wala. Ang kakaiba talaga. Kaya, gusto mo bang tulungan kita para iligtas ang kapatid mo? Oh, Kuya Song, nakikiusap ako. Tulungan mo ang kapatid ko. Basta't mailigtas mo siya, gagawin ko ang kahit ano. sige. Huwag kang magpanik muna. Puntahan natin siya. Ano ba ang kalagayan ni Shahe? Makikita natin pag nakita na natin siya. Ito ang kapatid kong babae na si Gu Shahe. Siya nga. Siya nga ang kapatid mo. Oh, Kaya pala laging binabanggit niya. Huwag mo akong putulin. Yun pala ay natakot siya sa Kai Tianfu. Siya ngayon ay walang malay. May pananagutan din ako. kumusta na, Kuya Song? May paraan ba? Sa ngayon, hindi pa masasabi. Hayaan mo akong mag-isip. Hindi maganda ang kanyang kalagayan kung hindi siya makakakuha ng gamot. Baka kaunti na lang ang oras. Ano ang gagawin natin? Kuya Song! Kasalanan ko lahat ito. Sweating, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Bago umalis ang lolo, ipinagkatiwala sa akin si Shahe at ang pamilya Gu. Ngayon, si Shahe ay walang malay, walang gamot na makatutulong, kaunti na lang ang natitirang oras. Ang pamilya Gu, malapit nang bumagsak ang malaking bahay. Magkakawatak-watak, lahat ito dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Wala akong magawa. Nabigo ako, ang tiwala ng lolo sa akin. Hindi ko nadala ang pamilya Gu, mas umangat pa, kahit na. Lahat ito ay dahil sa akin. Araw-araw ako ay abala sa maliliit na bagay. Wala akong lakas para alagaan si Shahe. Kaya nangyari sa kanya, maging ganito. Hindi ako isang mabuting ate. Ako. Sweating, huwag ka muna umiyak ha? Huwag ka muna malungkot, Sweating. May ideya ka ba? Alam ko na talaga kung bakit nawalan ng malay ang kapatid mo. Sabihin mo na? Sa totoo lang, ako at ang kapatid mo ay may koneksyon talaga. May isang bagay na sinabi ni na Zhao Liang at Jiang Mengji ay tama naman. 2 araw na ang nakalipas. Isang ordinaryong delivery rider lang ako. Nakatira sa pinakamababang antas ng lipunan. Nag-iipon para makapag-asawa. Pagkatapos ng 2 araw, bigla akong naging bida sa mundo ng antigo. May sikreto sa likod nito. Anong sikreto? 2 araw na ang nakalipas, hindi lang ako tinalikuran ni Jiang Mengji. Nagtulungan pa sila ni Zhao Liang na ilibing ako ng buhay habang walang malay. At ako, doon mismo. Nakilala ko ang kapatid mong si Shahe. Kasama niya ang ilan niyang kaibigan. Naghahanap ng kayamanan. Nasa malalim na pagkawala ng malay pa rin ako noon. Narinig ko lang ng paulit-ulit ang mga tinig. Kaya nagising ako. Natakot ng husto si Shahe. Kaya hinampas niya sa ulo ko yung hawak niyang Universal Card Extractor. Dugo ko ay pumasok sa card drawer ng lahat ng bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ako at ang card drawer ng lahat ng bagay ay nagkaroon ng isang uri ng kontrata.
Kaya naman nakakuha ako ng ganitong kakayahang ito na nakakagulat. Pagkatapos kong makuha ang card drawer ng lahat ng bagay, nakakuha ako ng banal na sandata, ang Sky-Splitting Axe, at napapaalis ko sina Xiahe at iba pa. Malamang nabigla si Xiahe, kaya siya nahulog sa pagkawala ng malay. Kaya anuman ang mangyari, ako mismo ang magliligtas sa kanya. Siya ang aking tagapagligtas. Kung wala si Xiahe, wala rin ang ako ngayon. Pero bakit pa siya pupunta sa paghahanap ng kayamanan? Lalong komplikado ang mga pangyayari. Kasalanan ko ito. Nitong mga nakaraang araw, abala ako ng husto kaya hindi ko siya gaanong naasikaso. Kaya nagawa niyang gawin ang ganoong mapanganib na bagay. Exuting. Anong ginagawa mo rito? Alam kong dahil sa nangyari sa kapatid mong babae, maraming beses ka nang nagpagamot, ngunit walang nangyari na babaliw ka na. Narito ako para tulungan ka. Tulungan ako? Paano mo ako tutulungan? Mas magaling ako kaysa sa walang kwentang ito sa tabi mo. Mas magaling talaga. Kahit 100 beses mong ipapanood ito sa walang kwentang ito. Walang mangyayari, sayang lang ang oras. Sige, sabi mo kaya mong iligtas? Paano mo planong iligtas? Ang hindi kaugnay na tao na nakatayo rito ay nakakasagabal lang. Bakit hindi ka nalang umalis? Kung sabihin mong ibang tao, ikaw lang ang ibang tao rito. Ikaw ang dapat umalis. Ayaw mo pang umalis, no? Sa tingin ko, gusto mo lang mapahamak si Xiahe. Samantalang nalulungkot si Xueting at nalilito ang kanyang isip, sinusubukan mong nakawin ang ari-arian ng pamilya Gu. Tama na, Xu Tongtian. Itigil mo na ang conspiracy theory mo. Kung may paraan ka, ipakita mo na. Huwag mong sayangin ang oras dito. Nagpapa-impress lang. Kung sakaling may mangyari kay Xiahe, kaya mo bang panagutan? Tama si Ginoong Song. Anong paraan? Sabihin mo na agad. Hindi na pwedeng patagalin pa si Xiahe. Sasabihin ko sa iyo, Song Jin Sigu Xiahe. Ako lang ang makakaligtas sa kanya. Ito ay isang pangunahing gamot na nakakagamot ng lahat ng sakit. Basta inumin mo ito kahit anong sakit, gagaling. Totoo ba ito? Siyempre, Sa buong mundo, may ganitong kabangong gamot ba? anong alam mo? Ito ay ang maalamat na halaman ng muling pagkabuhay. Ano? Ito talaga ang halamang muling pagkabuhay? Siyempre, totoo ito. Xueting, kailan pa kita niloko? Ang halamang ito ay nakakagamot ng lahat ng sakit, nakakapag-alis ng lahat ng lason. Dapat ay narinig mo na ang tungkol sa kahimahimalang bisa nito. Kung kinain ito ni Xiahe at hindi pa rin siya magising, pupugutan ko ang ulo ko at ibibigay sa iyo para sipain. Narinig ko rin ang tungkol sa halamang muling pagkabuhay. Sabi-sabi, may kakayahang buhayin ng patay. Pero sabi-sabi lang iyon. Wala namang anumang katotohanan na nagpapatunay sa bisa nito. Kalokohan. Ang halamang muling pagkabuhay na ito, isa lang ito sa buong Longguo. Ang mga ordinaryong tao, sino ang may pagkakataong makuha ito? Ibig sabihin, kahit kainin ito ni Xiahe, hindi siguradong magigising siya, di ba? Ay, yang taong yan. Walang alam sa mundo. Ang halamang muling pagkabuhay ko, galing ito sa kilalang Diyos ng medisina ng Longguo. Binili ko ito ng mahal. Narinig mo na ba? Ang buhay na Diyos? Kahit nakapikit ang mata niya, nasabi niya sa akin ang mga sintomas ni Xiahe, tapos binigyan niya ako ng halamang muling pagkabuhay na ito. Ang mga natitirang mahahalagang bagay na ito, lahat ito ay galing sa bahay ko. Itinatabi para kay Xiahe, pagkatapos niyang gumising para sa pagpapalakas ng katawan. Mukhang ordinaryo lang ito. May epekto ba talaga ito? Tumahimik ka. Huwag kang mang-udyok dito. Sa tingin ko, inggit ka lang sa akin. Ayaw mong magbago ang tingin ni Xueting sa akin. Halatang halata ang masamang hangarin mo. Ikaw talaga. Magsalita ka ng may respeto. Hindi ito sa Jianbao. Hue, nasa Gujia ito. Hindi ko papayagan ng sinuman. Naapi-apihan si Song Jin. Hemp, paulit-ulit mong tinatawag na Song Jin. Ang intimate ng pagtawag mo kay Xueting. Sa tingin ko, masyado kang naive. Hindi mo talaga naiintindihan ng mga lalaki. Ang Song Jin na sinasabi mo, siya ay isang lalaking umaasa sa kapangyarihan ng iba. Pinoprotektahan mo siya ngayon, magsisisi ka, balang araw. Si Song Jin, kahit ano pa ang mangyari, ay mas mabuti kaysa sa iyo na nagpapahayag sa labas na lalaking sinasabing, hindi ako mag-aasawa ng iba, kundi ikaw, ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Hoy, Xueting! Hindi yun totoo. Malaking pagkakamali yon. Nandito na nga ako para ituwid ang pagkakamali ko. Sa buong Longguo, ako lang. Si Xu Tongtian ang makakapagligtas kay Xiahe. Tama na, Xueting. Ang katotohanan lang ang makapagsasara sa masamang bibig niya.
Hayaan mo na siyang magpagaling. Tungkol naman sa halamang ito na muling pagkabuhay, wala namang masamang epekto kung kinain. Bukod pa riyan, nandito naman ako. Hoy, sandali! Wala nang oras si Shahe para hintayin ang kalokohan mo. Maliwanag na may masamang balak ka, gusto mo siyang patayin. Ang ibig kong sabihin dahil napakahalaga ng gamot na ito, huwag nang ibigay lahat kay Shahe. Hatiin mo ito sa dalawa. Ang isa ibigay mo kay Shahe. Ang isa pa, itago mo. At kapag umiral na ang gamot, saka mo ibigay lahat yun sa kanya. Song Jin, ang galing ng plano mo ha? Kung ganoon, alam mo na pala ang nasa isip ko. Ang tagal nating magtalo. Hindi ba't gusto mo lang ang halamang muling pagkabuhay ko? Gusto mong kunin ang kalahati sa pagkakataong ito? Sasabihin ko sa'yo, hindi pwede. Hindi mo magagawa yan. Kung gusto mo ang halamang muling pagkabuhay ko, wala kang pag-asa. Sweating, ibigay mo lahat kay Shahe. Huwag mo akong maliitin. Ako na buhay na tao. Kailangan ko pa bang pag-interesa ng halamang muling pagkabuhay mo? Katulad mong mababang uri ng tao, alam na alam ko. Kung gusto mo ng halamang muling pagkabuhay, bumili ka gamit ang sarili mong pera. Pero kahit na ikaw mula pa sa panahon ng iyong mga ninuno, maghatid ka ng pagkain hanggang sa susunod na buhay, at sa susunod pa, hindi mo mabibili kahit isang hibla ng halamang muling pagkabuhay na ito. Sweating, maniwala ka sa akin kung ako'y mabigo ako si Shutong Tian ay nasa inyong mga kamay. Pero, kung nailigtas ko si Shahe, Ano ang gusto mo? kung mailigtas ko si Shahe ngayon ako si Shutong Tian, ay kukunin ang ulo mo, Song Jin. Sige, walang problema, payag ako. Ngayon, ang ulo mo. Akin na to. Ang halamang muling pagkabuhay na kinain niya ay wala man lang naging epekto. Ang halamang ito ay talagang walang silbi. Ito. Imposible to. Tiyak dahil kinain lang niya ang kalahati. Kaya hindi lubos ang bisa ng gamot. Bilisan mo, pakainin mo rin ang kalahati kay Shahi. Kapag kinain niya ang buong halamang muling pagkabuhay, tiyak na magigising siya. Kung hindi magising si Shahe, paano ko magagawa na mapapangasawa ko si Gu Shueting? Ang prestihiyo at katayuan ng pamilya Gu ay hindi ko na makukuha. Song Jin! Ikaw talaga kapong aso. Ikaw ang may pakana nito. Ikaw ang pumatay kay Shahi. Sa huli ako pa rin ang aasahan. Walang kamatayang laurel. Galing ito sa buwan, sa walang kamatayang puno ng laurel. Pinutol ito ni Wu Gang. Sweating. Ito ay sanga ng laurel mula sa harapan ng diyosa ng buwan na si Chang'e. Kayang gamutin ang lahat ng sakit. Ibabad sa tubig at painumin kay Shahe. Tiyak na magigising si Shahe. Chang'e? Sanga ng laurel? Akala mo ba ikaw si Ho Yi? Sweating. Kitang-kita naman na sira ulo itong tao. Sigurado ka bang maniniwala ka sa kanya? Song Jin, sigurado ka ba? Sangay ng punong laurel sa harap ni Chang'e. Totoo bang umiiral iyon? Sweating. Huwag kang magtanga. Isipin mo ng mabuti. Hindi totoo ang mga bagay na ito. Nagbibitaw lang siya ng walang kwentang salita. Niloloko tayo. Sweating. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang buhay ni Shahe bilang biro. Sige, naniniwala ako sa iyo. Hoy, Sweating. Hindi kilala ang pinagmulan ng gamot na ito. Paano kung may mangyaring masama? Isa lang siyang tagapaghatid ng pagkain. Ano ang kanyang maibibigay ng kakaibang kayamanan? Sigurado ka ba? Maaari bang ipagkatiwala mo ang buhay ng kapatid na babae ni Shahe sa isang kakilala lang ng isang araw at taong hindi kilala ang pinagmulan? Kaya ba niyang panagutan ang responsibilidad na ito? Ako. Tama na, Shutong Tian. Huwag kang magdaldal. Sa ganitong sitwasyon, may iba ka pa bang paraan? Kuya Song, sigurado ka ba na ang gamot na ito ay talagang walang problema? Natatakot ako. Natatakot ako na baka may mangyaring masama kay Shahe. Isa lang siyang kapatid na babae. Hindi ko maaaring isugal ang kanyang buhay. Song Jin, tanong ko sa iyo. Ginamit mo na ba ang gamot na ito para magligtas ng tao? Wala. May ebidensya ba na makakapagpatunay sa bisa nito? Wala rin. Hindi ba't dobleng pamantayan ito? Sweating, makinig kang mabuti. Alam mo ba ang gamot na ito kung ito ba ay isang himalang gamot o isang laso na pumapatay? Sweating, maniwala ka sa akin. Totoong totoo ang puso kong iligtas si Shahe. Hindi maaaring magkaroon ako ng anumang balak na saktan siya. Meron ka. Siyempre meron ka. Gusto mong patayin si Shahe para samantalahin ito at umangat. Shutong Tian, huwag kang mangudyok. Sabihin mo nga sa akin, ano pa bang ibang paraan ang mayroon ka? Wala.
Pero matagal nang magkaibigan ang pamilya namin at ang mga Gu. Magkasama kaming lumaki ni Shweting at Xiahi. Magkasama kaming lumaki. Hindi ko hahayaang pagagalawin mo si Shweting. Sa tingin ko, ikaw ang may balak sa yaman ng mga Gu. Lalaki ka, nangahas ka pang magparatang sa akin. Ngayon, hindi kita hahayaang lumabas ng buhay sa bahay ng mga Gu. Shweting, may lakas ka ba ng loob? May lakas ka ba ng loob na isugal ang buhay ni Xiahi sa lalaking ito? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Humihina na nang humihina ang hininga niya. Shweting, Xiahi, magdesisyon ka na. Magtiwala ka sa akin. Anong garantiya ang maibibigay mo? Nagagaling ni Xiahi ang gamot na ito. Songjin, gagana ba talaga ang gamot na ito? Ako, si Songjin, ay nananagot sa buhay ko. Kung may problema ang gamot na ito, kung mamatay si Xiahi, mamamatay rin ako, si Songjin. Isang buhay para sa isang buhay. Pareho lang ng gamot mo sa akin. Walang kwenta. Kanina pa, si Chang'e, tapos si Huyi, para magpasikat. Ano nangyari? Songjin, ngayon na, babayaran mo ang buhay niya. Mga tao, Bitawan niyo ako! dalhin niyo siya sa ibaba. Bitawan niyo ako! Xiahi, mamatay ka na lang ng matahimik. Ang ate mo, pati ang reputasyon at posisyon ng pamilya Gu ay akin na lahat. Wala pang isang minuto mula nang ininom tong gamot. Hindi pa nagkakabisa. Ganito ba gusto mong mamatay ako? Lalaki, tumigil ka sa kakadaldal. Ngayon din, ipapasama kita kay Xiahi sa ilalim. Anong hinihintay niyo? Hatakin niyo siya at bugbugin hanggang mamatay. Bitawan niyo ako! Tigilan mo na. Masama ang loob ko. Lumabas kayong lahat. Gusto kong mag-isa. Shweting, huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Gigising si Xiahe. Hatakin niyo siya at bugbugin hanggang mamatay. Xiahe, kumusta ka na? Xiahi. Xiahi. Hindi mangyayari yan, Xiahi. Songjin, sinabi ko na hindi ka makakalabas ngayon ng buhay sa pintuan ng pamilya Gu. Nasaktan mo ang pangalawang anak na babae ng pamilya Gu. Sa Longguo, wala nang lugar para sa'yo. Ngayon ang buhay mo ay iiwan dito. Imposible! Imposible ito! Shweting, maghintay tayo ulit. Maghintay pa tayo. Hintay. Huwag kang magkunwari. Kung hindi dahil sa pangit na gamot mo, makakaya pa namin mag-isip ng ibang paraan pag-usapan ng matagalan. Ngayon, eto na. Patay na ang tao. Gusto mo pang maghintay kami para kunin ang bangkay? Shweting, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Gigising si Xiahe. Sigurado. Oras. Gaano katagal ang ibibigay sa'yo? Gaano katagal para buhayin muli si Xiahe? Bigyan ka ng 100 taon, maghintay sa kanyang reinkarnasyon? Songjin. Wala nang saysay ang sinasabi mo ngayon. Dapat iiwan dito ang buhay mo. Song, napakalakas ng tiwala ko sa'yo. Bakit mo pinatay ang kapatid kong babae? Bakit? Huwag nang hilahin palabas. Dito na lang bugbugin hanggang mamatay. Gagamitin ko ang buhay ng lalaking ito para ialay sa kaluluwa ni Xiahi sa langit. Hoy, hindi ba patay na ang pangalawang dalaga? Siguro nag-alsa balutan siya. Naglalakad na patay ang pangalawang dalaga. Takbo na. Xiahe, kumusta ka na? Durahin mo ang itim na dugo. Malapit ka nang magising. Paano ito nangyari? Malinaw na huminto na ang kanyang hininga. Xiahi, sa tagal ng ating pagkakaibigan, huwag mo sana akong ipahamak. Malapit na akong maging bayaw mo. Malapit ka nang mailibing ng maayos, okay? Twe, sinong gago ang nagkamalang patay na ako? Xiahi, Ate, Paano ito nangyari? Imposible ito. Kaya ba talaga ng gamot na ito na buhayin ang patay at pagalingin ang may malubhang sakit? Xiahi. Nagising ka rin. Alam mo ba? ate. Nagkamali ako. Mula ngayon, hindi na kita pangangambahan. Oo nga pala, Xiahi. Siya ang nagligtas sa buhay mo. Kuya Song, kung wala ang kanyang gamot, baka hindi ka na nagising pa. Ang sakit ng ulo ko. Ikaw pala. Yon, ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Kung hindi dahil sa'yo, nahukayin mo ako mula sa libingan, patay na sana ako ngayon. Pero, isa pang tanong. Kung ikaw ang pangalawang anak ng pamilyang Gu, bakit ka sumasama sa mga magnanakaw ng libingan? Nitong mga nakaraang taon, malala ang lagay ng pamilyang Gu. Mula nang pumanaw ang lolo ko, ang gusot ng pamilya,
ay napasa sa ate ko. Nakikita ko siya na laging pagod at stressed. Naaawa ako sa kanya. Bilang miyembro ng pamilyang Gu at pangalawang anak, gusto ko ring makatulong sa pamilya. Kaya, sumali ka sa grupo ng mga magnanakaw ng libingan para maghanap ng isang napakagandang kayamanan para mailigtas ang pamilyang Gu. Pero simula nang makilala ko si Kuya Songjin, na-realize ko hindi para sa akin ang trabahong ito. Kaya't hiniwalayan ko ang mga magnanakaw ng libingan. Tapos, araw-araw, iniisip ko sa bahay kung ano ang magagawa ko para sa pamilya. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Ipinagbibili niya ang mga ari-arian ng pamilyang Gu. Nang sasawayin ko siya, hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang akong hinimatay. Kaya, ano talaga ang nakita mo ng harapan? Sino ba talaga ang taong iyon? Nakita ko mismo. Totoong-totoo. Siya iyon. Si Shu Tongtian. Kasabwat niya si Butler Shu. Ipinagbili nila ang aming mga shares at koleksyon sa napakababang halaga. Ang mga uod na ito, malamang ngayon ay ginawa na nilang. Ginawang butas-butas na uling ang pamilyang Gu. Ikaw nga talaga. Binibining Gu. Dumalaw ako ngayon para humingi ng tawad sa inyo. Yung huli, ako'y walang malay. Hindi ko nakilala ang inyong pagkatao. Sana'y kalimutan na lang ninyo ito. Huwag na ninyo akong pansinin. Songjin, kahit papaano, tingnan mo ang relasyon nating dalawa. Tulungan mo ako kay Binibining Gu. Magbigay ng magandang salita. Relasyon nating dalawa? Anong relasyon? Siyempre, relasyon ng mag-asawa. Sabi nga sa kasabihan, kahit isang araw lang na mag-asawa, daang araw ang pasasalamat. Kahit papaano, naging mag-asawa tayo. May nadama pa rin tayong pagmamahalan, di ba? Jiang Mengjie, ngayon ka pa magsasalita ng pagmamahalan. Hindi ba ito napakahuli na? Hindi huli. Sakto nga at narito si Binibining Gu. Kahit pa narito si Binibining Gu, hindi mo ba nakikita na ang iyong guro ay nakaupo sa sahig? Guro Shu, kayo po bakit po nakaupo sa sahig? Nakaupo siya sa sahig dahil nahayag na ang pakikipagsabwatan niya sa aming mayordomo para nakawin ang mga mahahalagang ari-arian ng aming pamilya. Nahayag na. Wala na siyang takas. Ano? Ito. Sakto rin ang pagdating mo. Malamang na ang bagay na ito ay may kinalaman din kay Wang Lian. Sakto. Isasama ko kayong lahat sa bilangguan ng Longguo. Ang handaan ng pamilya Gu ngayon ay talagang napakagrandiose. Sa mga nakaraang taon, hindi ko alam kung sino ang namamahala sa pamilya Gu. Binago nila ang mga dating problema at itinayo muli ang pamilyang Gu na halos gumuho na. Sa 2 taong ito, bukod sa biglang sumikat na iyon, ang pamilya Gu na ang sumunod, talagang matibay ang dating pamilya. Ang pamilya Gu ngayon ay isang bagong pamilya na. Mas malakas ang kapangyarihan nito kaysa sa dati. May tuturing na leader sa mga pamilya. Bigay mo. Akin yan! Akin! Bitawan mo. Hinahablot mo pa ang gamit ko. Ano ba? Bigay mo sa akin. Hoy! May ipapaalam ako sa inyong lahat. Pakipagbigay-pugay sa puno ng pamilyang Gu, ang Binibining Gu Shweta. Ngayon, may ipapaalam ako. Magpapakasal na ako. Hahaha, magkakasal na si Binibining Gu. Oo nga, ang pamilya Gu ngayon ay nasa pinakamataas na antas na. Sino pa kayang magiting na binata? Ang karapat-dapat. Para sa ating Binibining Gu, maliban na lang kung yung sa nakalipas na 2 taon, sa larangan ng mga artifact ay biglang sumikat. Huy! Pasok na ang pinakamayaman na si Songjin.